Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 81 Hindi man lang iniligtas ang mga patay. Pinagmamasdan ng matandang bastard na naglalakad pabalik, isasara na sana ni Jingzi ang pinto nang makita niya ang isang grupo ng mga opisyal at sundalo na bumubuhos mula sa kabilang dulo ng kalye. May mga espada sila sa kanilang mga baywang at ang kanilang mga kamay ay nakahawak pa rin sa mga hawakan ng mga espada, na may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ito ay... Nagtataka si Jingzi nang biglang may lumitaw na madilim na anino sa harap ng kanyang mga mata, tinulak siya papasok sa pinto, at saka isinara ang pinto. Ha? Bakit ka nandito? Mukhang curious si Jingzi nang makita niya kung sino iyon. Ang itim na anino ay Fatty Ball, nakasandal sa pinto, humihinga ng malalim. Kagabi hiniling kaming lahat ng young village leader na bumalik. Habang iniisip ko iyon, lalo akong nag-aalala, kaya hiniling ko kay Old Wu at sa iba pa na bumalik muna sa bundok. Sasamahan ko ang young village master sa bundok ngayon. Ay escort mo ako. Nagtaas ng kilay si Jingzi at tumingin kay Fatty. Sa pagtingin kay Kyo, ibinaba ni Fat Kyo ang kanyang ulo sa kahihiyan na tinitigan siya. Saan ka nagstay kagabi? Well, nakahanap lang ako ng inn at doon nagpalipas ng gabi. Para sa kapakanan ng young village master, hindi mahalaga kung hindi ako makatulog ng maayos. Nag-isip sandali si Fatty Ball at sumagot, ngunit medyo hindi siya sigurado sa kanyang mga sinabi. Tumingin muli si Jingzi sa kanya at nakitang kulay rosas ang mukha ni Fat Ball, puno ng enerhiya, at mukhang hindi siya nakatulog ng maayos. Kinaikit ni Jingzi ang kanyang mga mata at itinaas ang gilid ng kanyang bibig, pumunta ka ba sa Chunshui Tower? Nanlaki ang mga mata ni Fatty Ball, at hindi niya maisip kung paano nasabi ni Jingzi. Hindi lang ako nagpunta sa Chunshui Tower, kundi nagpalipas din ako ng gabi doon okay, Fatty. Yan. Pinunasan ni Fat Ball ang malamig na pawis sa kanyang ulo at ngumiti, lahat ng ito ay palabas lang para sa okasyon, palabas lang para sa okasyon. Damn it, labor at management. Dito ay tinatrato ka bilang isang subordinate, at pinipiga ka, ngunit lumabas ka upang magsaya. Kung alam mo lang, sana sumama ka sa kanya. Nang makitang huminto si Jingzi sa pagtatanong, seryosong sinabi ni Fat Ball, young village master, buti na lang at hindi ako nakabalik sa bundok kasama sila, kung hindi, hindi ako makakapag-ulat sa iyo. Nang ipaalala niya sa kanya, naalala rin ni Jingzi ang grupo ng mga opisyal at sundalo na may hawak na mga espada sa labas, at nagmamadaling nagtanong, nga pala, ano ang nangyayari sa labas? Nandito ka para hanapin kami. Sinabi ni Fatty Ball, habang nakatingin kay Jingzi ng may labis na paghanga, young master, ang galing mo talaga. Tinuruan mo ako ng leksyon kapag oras na para gawin iyon. Oh, pagkatapos. Tanong ni Jingzi, nanlamig ang ekspresyon ni Fat Ball. Pagkaraan ng ilang sandali, binigyan niya ng thumbs up si Jingzi, maaari mong malaman kung ano ang nangyayari sa labas nang hindi umaalis sa bahay, at ito talaga ang master ng Xiaojai. Magdagdag ng quicklime sa tubig sa garapon, at isara ang takip, upang walang sinumang sumabog nang hindi iniisip ang tungkol dito. Maaaring malaman. Ginamit ni Jingzi ang tradisyonal na pamamaraang ito sa pagprito ng isda noong bata pa siya, at paulit-ulit itong gumana. Saan ito sumabog? Ang harap na bulwagan o ang likod bahay ng Lin Mansion? Malamang na ito ang woodshed, tama. Kung sila ay matako at gumawa ng mas maraming dami, malamang na pasabugan nila ito. Ngunit umiling si Fatty Ball matapos marinig ito. Mali ang hula ng batang pinuno ng nayon sa pagkakataong ito. Hindi ito binomba sa Lin Mansion. Wala sa Lin Mansion. Si Jingzi ay mukhang nalilito, nasaan iyon? Sa pakpak sa likod bahay ng opisina ng gobyerno. Nasa kwarto kung saan natutulog si Lin Guguan. Nabalitaan ko na pinatay si Lin Guguan, at patay na siya nang dumating ang doktor. Ang nakakapagtaka pa ay hinukay siya sa ilalim ng pader. Hindi lang si Lin Guguan, kundi pati na rin ang asawa ng head catcher sa Yaman. Hoy, nung narinig kong hinukay ng head catcher ang hubad niyang asawa, naging berde ang mukha niya. Si Jingzi ay ganap na nalilito. Ito, anong nangyayari? Pagkatapos ay ikinwento ni Fatty Ball ang impormasyong nalaman niya, at sa wakas ay nalaman ito ni Jingzi. Kamakailan, si Lin Guguan ay naninirahan sa likod bahay ng gobyerno sa kadahilan ng pagiging abala sa mga opisyal na tungkulin. Si Lin Wenyao, na tumanggap ng paraan ng paggawa ng yelo upang ipakita ang kanyang pagiging anak sa anak, ay nagdala ng isang malaking vat at isang cart ng quicklime sa gobyerno at inayos ito sa kwarto ni Lin Guguan. Maghanda upang bigyan siya ng isang sorpresa at hayaan siyang tamasahin ang lamig na hatid ng malamig na yelo sa kalagitnaan ng tag-araw. Ang resulta ay isang sorpresa, hindi isang sorpresa, ngunit isang pagkabigla. Kagabi, biglang nagkaroon ng malakas na ingay sa opisina ng gobyerno. Nang dumating ang mga pulis na naka-duty, gumuho ang buong kwarto, na may lumilipad na tiles at mga bato sa dingding kung saan-saan. Pagkatapos, isang magulo na lalaki ang natagpuan sa ilalim ng mga guho. Ang opisyal ng ASU sa kagubatan at ang asawa ng head catcher. Ayon sa isang kumakain ng melon na ayaw magpabanggit ng pangalan, sobrang nakakahiya ang eksena noon, lalo na ang posisyon ng dalawang tao, na talagang hindi maipaliwanag.
Matapos marinig ito, namangha si Jingzi. Masyadong anak si Lin Wenyao. Napakaanak niya kaya pinaalis niya ang kanyang ama. Talagang kahanga-hanga iyon. Ngumiti din si Pang Qiu at tumango, nais niyang tuparin ang kanyang pagiging anak, ngunit sino ang nakakaalam na siya ay magiging Dai Xiao. At narinig ko na nakita siya ng kanyang ina. Ang sitwasyon sa eksena ay sumampal ng husto kay Lin Guguan. Kahit na ang mga patay ay hindi pinaligtas, iyon ay kamangha-manghang. Sabi ni Jingzi na may emosyon. Sino ang patay, at gaano siya kalakas? Sa pagkakataong ito, lumabas ng kwarto si Chen Mo, siguro dahil hindi siya nakatulog ng maayos, tinakto niya ang bibig niya ng kamay at humikab. Sumunod nang malapit si Guiji sa likuran, at nang makita niya si Jingzi, sinabi niya, maagang nagising si Master A Kun siya pala, napakasarap ng noodles na inihain ni Master A Kun. Kulang pa nga kaming mga babae, at gusto naming kumain ng marami sa gabi. Oh, natakot ako na baka makatulog ang young master at maistorbo ka, kaya hindi nakita hinanap. Namula ang pisngi ni Chen Mo at ibinaba niya ang kanyang ulo, hindi nakakalimutang pisilin ang sanga ng kanela. Lumayo si Guiji na may matamis ng ngiti, at pagkatapos ay nagsabi, Sir, totoo ang sinabi ni Guiji. Kung hindi, makakain mo rin ito sa umaga. Mataba. Si Chen Mo ay mahiyain, si Guiji ay matapang, si Jingzi ay nag-e-enjoy dito, at pagkatapos kasabay ng mga salita ng lobo at tigre na lumalabas sa bibig ni Guiji, ang utak ni Fatty ay nataranta. Sino ako? Nasaan ako? Anong ginagawa ko? Dumating ba ako sa maling oras? Sinulyapan ni Guiji si Fatty Ball na tulala, at idinagdag, nandito rin si Fatty, sabay tayong kumain. Hindi ako kakain, maaari mong kainin ito. Matapos marinig ito, paulit-ulit na ikanaway ni Fatty Ball ang kanyang mga kamay sa takot. Sa ilalim ng Panginoon ng Xiao Xiao Village, sino ang makakatagal nito? Nakita ni Jingzi ang reaksyon ni Fat Ball at sinipa siya sa puwitan, ano ang iniisip mo? Magluto ng noodles at kumain, naiintindihan mo ba? Sumulyap si Fat Ball kay Chen Mo, na namumula ang mga pisngi, at napaka-flattering. Ngumiti siya at sinabing, naiintindihan ko ang lahat. Wala kang alam. Itinaas ni Jingzi ang kanyang paa at muling sinipa. Nagmamadaling sinabi ni Fat Ball, batang pinuno ng nayon, hindi ko maintindihan. Bakit ang tanga mo kung hindi mo maintindihan? Pagkasabi noon, dumating ang ikatlong sipa gaya ng ipinangako. Nabulag si Fat Ball sa sipa. Hinawakan niya ang kanyang puwitan at umatras ng ilang hakbang, nakatitig kay Jingzi, gustong umiyak ngunit walang anumang luha. Dapat ko bang intindihin ito, o hindi ko dapat intindihin? Chapter 82 Magpakasal tayo. Natatakot akong huli na para bumaba ngayong umaga. Tumigil si Jingzi sa pagsasalita ng walang kaparirikon kay Fat Ball at inulit ang narinig niya. Pinasabog mo ba ang tao? Sa sandaling magtanong si Chen Mo, ikanaway ni Jingzi ang kanyang mga kamay, hindi ako, huwag magsalita ng walang kaparirikon. Gusto ko lang turuan ng leksyon si Lin Wenyao, paano ko nalaman na gagawin niya ang ganoong kalaking bagay sa kanyang unang pag-akyat. Tangke, at dumiretso pa sa kwarto ng kanyang ama. Masasabi ko lang na may masasamang tao sa mga tao. Kinulat ni Chen Mo ang kanyang mga labi at hindi siya inilantad. Pagkatapos ay naisip niya na ang mga bagay ay umabot na sa yugtong ito, at hindi na siya muling makikita sa Yongzhou. Ang tanging lugar para magtatag ng cone ay ang pagpunta sa Jingzhou. Tapos ngumiti siya ng masaya. Ngayong nangyari na ang mga bagay-bagay, wala nang saysay na pag-usapan. Umalis na tayo ng lungsod dali. Jingzi. Tumango lang nang sumimangot si Fatty Ball at sinabing, Young Village Master, halika at tingnan mo. Matapos buksan ang pinto ng isang maliit na siwang at tumingin sa labas, natuklasan ni Jingzi na maraming opisyal at sundalo sa labas, at talagang pinalibutan nila ang tindahan ng pakwan. Binomba ng anak ang kanyang sariling ama hanggang sa mamatay, at tumanggi ang ina na palayain ang kanyang namatay na asawa. Ngayon ay napapaligiran na niya ang sariling tindahan ng pakwan. Ang ganitong, pagpatay lang ng mga kamag-anak, ay tila namamana. Matapos isara ang pinto at bawiin ang kanyang ulo, bamantong hininga si Jingzi. Natatakot akong hindi ako makalabas sa harapan. Masyadong malapit ang bahay ni Chen Mu sa tindahan ng pakwan. Kung may kakaunting taong magbukas ng pinto at lumabas, tiyak na mahahanap sila ng mga opisyal at sundalo sa labas. Dumaan tayo sa likod ng pinto. Mungkahi ni Chen Mu. Nakaharap sa ibang kalye ang pinto sa likod. Binuksan ni Fatty Ball ang pinto para mag-obserba, at pagkatapos ay sabay-sabay na tumakbo palabas ang ilang tao. Ang mga kalye sa Maoshi ay desyerto, at hindi nagtagal bago sila nakarating sa kalye patungo sa gate ng lungsod. Maghintay. Huminto si Jingzi ng ilang tao at itinuro ang direksyon ng gate ng lungsod. Ang gate ng lungsod ay palaging bukas sa pagsikat ng araw at sarado sa paglubog ng araw, ngunit sa kasalukuyang panahon, ito ay maliwanag na sa madaling araw, kaya ang gate ng lungsod ay dapat na binuksan noon pa man. Ngunit ngayon ay sarado ang tarangkahan ng lungsod, at mayroon pa ring mga opisyal at kawal na nagbabantay sa tarangkahan. Ang sinumang gustong umalis sa lungsod ay lalapit at magtatanong bago siya palayain. Bukod dito, napansin ni Jingzi na direktang PayPal obeisance sila ng mga babae,
ngunit kung sila ay mga lalaki, kukunin sila ng mga opisyal at sundalo. Kinuha ko ang papel at pinagkumpara. Malamang na portrait iyon. Kung tama ang iyong hula, malamang na siya ang taong nasa itaas. Ano ang dapat nating gawin? Medyo nabalisa si Chen Mo nang makita niya ito. Sumimangot si Jingzi, halatang hindi nag-iisip ng magandang solusyon. Batang pinuno ng nayon, bakit hindi ako sumugod at ibagsak ang 2 taong iyon, at tayo ay magmadaling lumabas? Sumulyap si Jingzi kay Fatty Ball, pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng gate ng lungsod, at agad na umiling. Namula si Fatty Ball nang tumingin si Jingzi sa kanya, "Young Village Master, minamaliit mo ba ang mga kakayahan ni Fatty? Kaya mong talunin silang dalawa walang problema." Ayon sa pangunawa ni Jingzi, si Luli lang ang nasa rangkang ng combat power sa Mang Mountain. Pag-iral, at ang pangalawang gamit ay inusenteng tumitingin sa mga tao at hayop. Ang natitirang epektibong labanan ng mga tao ay hindi gaanong naiiba, ngunit napakadali pa rin para sa isang tao na makipaglaban sa 4 o 5 opisyal at sundalo. Ito ang dahilan kung bakit ang gobyerno ay hindi nangangahas na kumilos ng madali. Kanilang mga dahilan. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit niya sinabing hindi. Dahil bukod pa sa 2 bantay na opisyal at kawal na nakatayo sa pintuan, maraming opisyal at sundalo sa pader ng lungsod. Kahit na malusutan natin ang 2 opisyal at sundalo at sumugod palabas, ano ang mangyayari kung palayasin sila ng mga tao sa likod? Hindi kayang talunin ng 2 paa ang 4 na paa. Ipinaliwanag muli ito ni Jingzi bago kumalma si Fat Ball. Nang siya ay nag-aalala, isang grupo ng mga tao ang biglang sumulpot sa dulo ng isa pang eskinita. Ang pinuno ay nakasuot ng pulang brocade na balabal at pulang hydrangea, nakasakay sa isang matangkad na kabayo na may masayang mukha. Ang ilang mga tao sa likod ay may dalang isang maliwanag na pulang sedan na may magaan at masiglang mga hakbang. Maaari itong hulaan na ang sedan ay walang laman sa oras na ito. Pagkatapos ng kaunting pagsusuri, napagpasyahan ni Jingzi na marahil ito ang lalaking ikakasal na naghahanda na lumabas ng lungsod upang salubungin ang nobya. Itinaas niya ang sulok ng kanyang bibig, tinapik ang kanyang hita at nakangiting sinabi, "Mayroon akong solusyon." Anong solusyon? Lumapit si Chen Mo at nagtanong. Tumingin si Jingzi sa mga lalaki at kabayo na naglalakad patungo sa kanila, pagkatapos ay tumingin sa maganda at buhay na mga mata ni Chen Mo, at emosyonal na sinabi. "Magpakasal tayo." Hindi. After a moment of silence, the 3 of them said sabay talaga silang nagsalita. Tumutol sina Chen Mo at Guijie, ngunit ang pagtutol ni Fat Ball ay naging dahilan upang medyo hindi matitiis si Jingzi. Malamig niyang sinabi, "Ano ang tinututulan mo?" "Ako." Natigilan sandali si Fat Ball, at pagkatapos ay nagsabi, "Ang kasal ng batang punong nayon ay hindi isang malaking bagay." Ang pinuno ng nayon ay hindi man lang alam ang tungkol sa mga pangunahing kaganapan sa bundok. Paano ito magagawa? Hindi ka talaga makapaniwala sa sinabi ng lalaki. Paano sila magpakasal ng ganoon kabilis kung hindi ko sila pinakain? At saka, bukod sa mas payat, maganda, at mas maganda ang katawan, ano pa ba ang meron itong Miss Chen? Kaya mo bang ikumpara ang kapatid ko? Napaisip si Fat Ball na may lungkot sa mukha. Hindi siya pinansin ni Jingzi at tumingin kay Chen Mo, na namumula, at nagpaliwanag, "Ang kasal na sinasabi ko ay isang pekeng kasal." Sa sobrang kaba ko, hindi basa ang utak ko, paano ko iisipin na magpakasal? Pekeng kasal. May binulong si Chen Mo at nakahinga ng maluwag, ngunit sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ng kaba ang kanyang puso at bahagyang nabara. Saglit na ipinaliwanag ni Jingzi ang plano sa ilang tao nang dumating ang opisyal ng kasintahang lalaki sakay ng isang matangkad na kabayo. "Guro, tulungan mo ako." Napahinto ang paparating na nobyo. Medyo natarante siya. Pagkatapos tumingin sa paligid, nakita niyang walang kakaiba. Bakit humingi ng tulong ang isang mabuting tao? Kung titingnan ang hitsura ni Jingzi, siya ay napakagwapo at gwapo na kahit ang kasintahang lalaki ay nahiya nang makita siya, kaya nagtanong siya, "Hindi ko alam, Ginoo, bakit mo nasabi ito?" Malungkot ang mukha ni Jingzi at itinuro ang ibabang bahagi ng katawan. Sinabi ni Chen Mo, "Ang munting babaeng ito at ako ay nagmamahalan, ngunit siya ay tinutulan ng kanyang pamilya dahil hindi siya tagalungsod. Ngunit kung ang isang lalaki ay nagmamahal sa isang babae at siya ay nagmamahal sa isang babae, ano pa ang saysay ng pamamahala ng pamilya? Hindi ko nakayanan, kaya't isinama ko ang munting ginang. Tumakbo na kayo at maghanda na umalis sa lungsod." Tumingin ang nobyo sa direksyon ng daliri ni Jingzi at nakita ang isang magandang babae sa kanyang harapan. Bagamat nakayuko ang kanyang ulo, hindi manhid ang kanyang kagandahan. Saglit na natigilan ang nobyo, ngunit sa labas ng lungsod biglang nawala ang bango ng nobyo na naghihintay na pakasalan niya. "Wag mo akong bigyan ng ganyan kagandang babae." Sigaw ng opisyal ng kasintahang lalaki sa kanyang puso. Ahem. Nakita ni Jingzi ang labis na pagnanasa sa mukha ng nobyo at nag-isip, pagkatapos ay nagpatuloy, "Ngunit may isang tao sa aking bahay na nakakakilala sa mga opisyal at sundalong nagbabantay sa lungsod, kaya't nagpadala siya ng isang tao upang harangin ako sa pintuan. Kapag nakita nila ako, tiyak na huhulihin nila ako. Bumalik ka. Sana iligtas tayo ng young master." Sumulyap muli ang nobyo kay Chen Mo, pagkatapos ay umiwas ng tingin at sinabi. "Nagtataka.
Gusto ng lahat na makitang magpakasal ang magkasintahan, ngunit paano kita ililigtas? Tuwang-tuwa, sinabi ni Jingzi, hayaan mo na lang siyang maupo sa sedan. Kung tatanungin ng mga opisyal at sundalo, sasabihin ng young master na aalis siya ng lungsod at uuwi. Paano kung suriin nila? Huwag kang mag-alala, buksan mo ang kurtina ng sedan at makita ang isang babae sa loob, hanggat hindi nila ako mahanap, pakakawalan nila ako. Matapos marinig ito, paulit-ulit na tumango ang nobyo, ngunit biglang may naalala at nagtanong, saan nagtatago ang young master? Itinuro ni Jingzi ang sedan at ngumisi. Siyempre gusto ko ring pumasok. Kabanata 83 Hindi mailalarawan. Tumigil ka, tumigil ka. Ang mga opisyal at sundalong nagbabantay sa lungsod ay biglang nakatanggap ng misyon sa umaga, isinara ang tarangkahan ng lungsod, at nakakuha ng larawan ng isang gwapo at mapangahas na binata. Kapag nahanap nila siya, aalisin agad nila ito. Nang makita ang isang grupo ng mga tao na papalapit, agad silang pinigilan ng mga opisyal at sundalo. Nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng damit pangkasal na nakaupo sa isang kabayo. Tiningnan lang siya ng mga opisyal at sundalo at nilagpasan siya. Hindi naman mukhang bigo ang binata sa painting. Pagtingin ko sa sedan na upuan sa likod, nahulaan ko na, ito dapat ang groom na ikakasal sa nobya o uuwi na. Pero kailangan pa ring gawin ang routine. Anong ginagawa mo? Hindi nang ahas ang opisyal ng kasintahang lalaki na tumangala ang mga opisyal at sundalo, kaya nagmamadali siyang tumalon mula sa kabayo at nakangiting sinabi, bumalik ka sa opisyal, naghahanda akong umalis sa lungsod at umuwi. Talaga. Walang pag-iingat na tumango ang mga opisyal at sundalo, may hinahanap kami rito, at kailangan ding suriin ang sedan. Habang sinasabi niya iyon, ang mga opisyal at sundalo ay naglibot na sa likod ng sedan, at natagpuan ng isang babae na nakasubsob ang ulo sa gilid ng sedan. Sa paghusga sa kanyang pananamit, dapat siyang maging maid ng bride sa sedan. Ang sedan ay napapaligiran ng mga may dalang-dala, maliban na ang huli ay medyo mataba, habang ang iba ay hindi gaanong naiiba. Guro, bumalik tayo ng mabilis. Hindi tayo maaaring mag-antala. Maaari mong gamitin ang maliit na pilak na ito upang uminom ng tsaa, na maaaring ituring na isang pagpapala para sa atin. Dahil doon, naglabas ang nobyo ng ilang pilak na barya sa kanyang damit at ibinigay ang mga ito. Hindi nag-atubili ang mga opisyal at sundalo. Kinuha niya iyon na may bakas ng mukha at masayang ngumiti. Hindi masama, hindi masama. Sinabi ito ng opisyal at sundalo, pagkatapos ay casual na binuksan ang isang sulok ng kurtina ng sedan, sumilip sa loob, at nakita ang isang pares ng mga paa ng babae, kaya ibinaba nila ang kurtina ng sedan at hindi na tumingin. Sure enough, babalik siya. Matapos marinig ito, pinunasan ng nobyo ang malamig na pawis sa kanyang ulo at nakangiting sinabi, oo, oo. Pero iniisip niya sa kanyang puso, buti na lang nabigyan lang siya ng pera ng gwapong binata. Sinabihan din niya itong ibigay sa mga opisyal at sundalo, kung hindi, baka may mangyari kung talagang susuriin niya ito. Okay, let's go. Hawak ang perang natanggap sa kanilang mga kamay, ang mga opisyal at sundalo ay nagpaplano na kung saan sila pupunta upang magsaya sa gabi, kaya natural na hindi na nila sila ipapahiya pa. Salamat, Ginoo. Mabilis na yumuko ang opisyal ng kasintahang lalaki, pagkatapos ay sumakay sa kanyang kabayo at tinawag ang mga may dala sa likuran niya, bumangon ka sa sedan, umalis ka sa lungsod, at bumalik sa kastilyo ng damo sa Xicheng. Sa lalong madaling panahon. Nang matapos siyang magsalita, itinaas ng mga may dala ang sedan. Pero halatang hindi magaan ang sedan, at umuugoy-ugoy ito ng itinaas. Itong nobya, masyadong malaki. Tinitigan niya ang mga may dalang naglalakad ng mabigat na may mabibigat na hakbang, at tumingin sa nobyo, na hindi gwapo ngunit may magandang sukat. Ainal-alaya ng pulis ang kanyang masakit na baywang, nakaramdam ng simpatiya sa kanyang puso, ang munting katawan na ito ay magdurusa sa hinaharap. Nang marinig ang boses ng mga opisyal at sundalo na nagpapakawala, nakahinga ng maluwag si Chen Mo sa sedan. Ang ideya pala ni Jingzi ay magtago sa sedan chair. Gusto siyang hulihin ng mga opisyal at kawal, at hahayaan nila siya kung hindi nila siya makita. Ngunit ang sedan na upuan ay hindi malaki. Kung ang dalawang tao ay maaaring umupo sa parehong oras. Tumanggi si Chen Mo noong una. Bagamat ang kanyang katawan ay nakita ni Jingzi, walang malaking kontak sa kanya. Kung siya ay nakaupo sa isang maliit na lugar. Namula si Chen Mo nang maisip niya ang sitwasyong ito. Kaya tumanggi siya sa kadahilan ng hindi intimate ang mga lalaki at babae. Ngunit hindi ito pinansin ni Jingzi, at ibinulong sa kanya ang isang bagay na tulad ng, ang sitwasyon ay apurahan, kailangan mong isuko ang iyong kakakuhan at tuparin ang iyong mas mataas na sarili, ako ay isang inosenteng binata at wala akong dapat ikatakot mula sa iyo, at, huwag kang mag-alala, kahit na samantalahin mo ako, kahit na ito ay mura, hindi kita papanagutan. Galit na galit si Chen Mo na gusto niya itong kagatin hanggang mamatay, ngunit talagang mahigpit ang oras sa oras na iyon, at wala ang opisyal ng nobyo kaya hindi siya makatanggi ng malakas, kaya pumayag siya sa proposal ni Jingzi. Pagkatapos. Ganito lang ang mga bagay, ganito ang sitwasyon, napipilitan din akong walang choice, walang paraan. Inaliw ni Chen Mo ang kanyang sarili sa kanyang puso, at sa wakas ay nawala ang kanyang pagkakasala at pagkamahiyain.
Nakaalis na silang dalawa sa syudad habang nag-uusap sila sa upuan ng sedan. Matapos maglakad ng kaunting distansya, hindi nakayanan ng mga may dala ang bigat sa kanilang mga balikat at hinihingal na ibinaba ang sedan. Miss Young Master, ligtas na, lumabas ka na. Ang lalaking ikakasal ay tumalon mula sa kanyang kabayo, tumingin sa paligid, at sumigaw sa sedan. Sumunod, tinulungan ni Gueji na buksan ang kurtina ng sedan, at lumabas si Chen Mo na namumula ang mukha. Ang kanyang ulo ay nakabitin sa ibaba, maging ang kanyang leeg ay pula, at siya ay mukhang hindi komportable sa kabuuan. Sumunod si Jingzi at naglakad pababa, ngunit nakayuko siya at mukhang medyo masakit. Ang lalaking ikakasal ay sumulyap sa kanilang dalawa nang may pagtataka at nagtanong, "Guro, ano ang nangyayari sa iyo?" Sobrang tagal kong nakaupo, manhid ang mga binti ko. Nako, ang pamamanhid ng paa ko ay madaling pakitunguhan, magpahinga ka lang saglit. Ang Shichenkao Castle ay 6 o 7 milya pa rin ang layo mula sa tarangkahan ng lungsod, kaya't ang nobyo ay hindi nang ahas na mag-antala at nagpaalam. Maraming salamat sa iyong mapagbigay na pagkilos ngayon. Hinihiling ko sa iyo at sa iyong asawa ang isang maligayang pagsasama ng maaga. Congratulations, congratulations. Ang nobyo ay tumingin sa huling pagkakataon kay Chen Mo, ikinulong ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi. Ang ating mga bundok ay mananatiling lantian at ang ating tubig ay palaging dadaloy. Falem, falem. Pagkasabi nito, muling sumakay ang nobyo sa kanyang kabayo at nagtungo sa kanluran. Umakyat din si Fat Ball, tinitigan si Jingzi na may pabirong mukha, at nakangiting sinabi, Young Village Master, manhid pa ba ang mga binti mo? Manhid. Young Village Master, ikaw ay makapangyarihan. Ang binti na ito ay manhid. Kahanga-hanga. Nag-thumbs up si Fatty Q kay Jingzi at taos-pusong sinabi. Ang mga salita ni Jingzi ay mainam para linlangan ang mga hanggal na tao tulad ni Gueji at Rungguan, ngunit paano malilinlang ang isang bihasang driver na tulad niya? Kung titignan sa itsura nilang dalawa, ngayon lang siguro may nangyari sa sedan. Ito ay talagang kahanga-hanga. Pinandilatan siya ni Jingzi ng masama at galit na sinabi, marami kang gagawin, bakit hindi ka umalis kaagad? Okay. Pumayag si Fat Ball at naglakad pasulong. Ayaw nang makipag-usap ni Chen Mo kay Jingzi at agad siyang sinundan. Si Jingzi lang ang kumaladkad sa likod, bumubulong-bulong habang naglalakad. Tumigil ka. Biglang, isang malakas na sigaw at ang galit na tunog ng mga hooves ng kabayo ay dumating mula sa likod. Kabanata 84 nang mamatay ang aking ama sa isang pambobomba, walang sinuman ang inosente. Ang mga salita ay nahahati sa dalawang bahagi, bawat isa ay nagpapahayag ng isang sangay. Ang tunay na pangalan ng ama ni Lin Wenyao na si Lin Gugan ay Lin Yuanqing. Ang kanyang background ay nagmula sa kanyang asawang si Wu, na ina ni Lin Wenyao. Ang pamilyang Wu ang pinuno ng angkan sa Jingzhou, na may malaking kapangyarihan. Ang pamilyang Wu ay may matalas na estilo. Si Lin Yuanqing ay napatay sa harap na binti. Nagpadala siya ng mga tao upang sumugod sa Jingzhou sa pamamagitan ng Post Road. Pinlano niyang direktang i-install ang prefect ng Yongzhou sa kanyang anak, na mas angkop para sa kanya. Isip. At hindi inakala ni Lin Wenyao na magiging blessing in disguise siya sa pagkakataong ito, na pumalit sa kanyang ama at naging bagong prefect. Isang regalo mula sa langit, si Lin Wenyao ay puno ng kumpiyansa. Susunod, handa na siyang mag-ayos ng mga account at ipaghiganti ang kanyang ama. Madaling araw, pinamunuan niya ang isang pangkat ng mga opisyal at sundalo upang palibutan ang kanyang tindahan ng pakwan. Sa kanyang opinyon, ito ay tinatawag na pagpuksa sa mga kamag-anak para sa katwiran. Bukod dito, si Lintong ay may buong autoridad na gumawa ng yelo. Ngayong sumabog na ang tangke ng paggawa ng yelo, kanino pa tayo makakalapit kung hindi siya? Pagpasok sa tindahan ng pakwan, hinuli nila sina Lintong, Goudan at Zuzo na sangkot sa paggawa ng yelo. Sa kanilang tatlo, ang pinaka-naagrabyado ay si Zuzu. Noong una, parang tanga, nagsumikap akong magtulak ng kariton sa tag-init ng Xingliang, ginagawa ang pinakamasakit at nakakapagod na trabaho. Gayunpaman, kapag ang gantimpala ay ibinigay batay sa merito, ang nakakuha ng pinakamaliit ay ang nakakuha ng pinakamaliit. Sinimulan mong sisihin, ngunit naalala mo siya. Si Zuzi ay lubos na nawasak at sinabi sa isang malalim na boses. Guro, hindi ko ito kasalanan, isang taong nagpapatakbo ng mga gawain at nagtatrabaho ng gusto bilang isang kuli. Fuck your mother-in-law. Dumura si Lin Wenyao, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan kapag sinamantala mo ako. Ngayon gusto mo lang umiwas kapag may nangyaring masama. Napakabata pa ni Zuzu, at nakaramdam siya ng hinanakit nang marinig niya ito. Master, at worst, ibibigay ko sa iyo ang mga benepisyo at hindi na ako magtatrabaho sa tindahan ng pakwan. Gawin ang pinaka-nakakapagod na trabaho at makakuha ng hindi bababa sa pera. Damn it, hindi ka na maglilingkod sa labor at management. Okay, pagkatapos ay kunin ang 100 tail ng pilak. Natigilan si Zuzu, nasaan ang 100 tail? Halatang 250 tail lang ang nakuha ko. Susunod, pumasok ito sa yugto ng dog eat dog. Lahat sina Lintong at Goudan ay naligtas, at sila ay binugbog ng husto ni Lin Wenyao. Sa sobrang takot ni Lintong ay nanginig siya.
Habang minumura sina Godan at Suzy sa kanyang isipan, umikot ang kanyang mga mata sa paligid at mabilis siyang nakaisip ng paraan para makapagdahilan. Guro, ang bagay na ito ay tila may kaugnayan sa ating tatlo. Ang unang hakbang ay upang i-connect silang tatlo muli. Kung tutuusin, may kasabihan na walang sinisisi sa krimen. Pero kung iisipin mo ulit, ang pinaka-pinaghihinalaan ay si Qingliang Yixia sa kabilang kalye. Lalo na si Mr. Akun at ang taong grasa. Noong nagtitinda sila ng mga popsicle noon, naramdaman nilang may mali. Hinala ko na kasalanan niya ang lahat. Ang daye. Iyan ang akma. Tumango si Lin Wenyao, at pagkatapos ay nagsabi, halika rito, dalhin silang tatlo pabalik sa Yamen Prison at harapin sila pagkatapos kung matapos ang aking trabaho. Guru. Sabay na sabi nilang tatlo. Sigaw niya, kinilabutan at nataranta. Dahil iniisip din ng young master na si Mr. A. Kun ang may pananagutan, bakit mo kami gustong arestuhin? Dahil, itinaas ni Lin Wenyao ang kanyang ulo at sinabi lamang ang isang pangungusap. Noong pinatay ang tatay ko, walang inosente. Nang akayin ni Lin Wenyao ang kanyang mga tauhan upang palibutan si Qingliang Yixia at hinaranggan lamang ang isang matandang bastard, napagtanto niyang nalinlang siya ni Jingzi upang umalis sa bundok. Ang plano ay direktang sakupin si Qingliang Yixia. Siyempre, hindi niya bibitawan ang ginang na gumagawa ng pribadong negosyo kay Jingzi ng ganoon kadali. Agad niyang iniutos na walang sinuman sa lungsod ng Yungzhou ang makakagawa ng ice cream nang wala ang kanyang utos, at ang ideya ng monopolyo ay higit na ipinatupad. Nang makitang ang 2,000 pilak na ginugol ay nasayang lahat, paano ito matitiis ng ginang? Umiiyak at sumisigaw, pinuntahan niya si Lin Wenyao para hilingin sa kanya na ibalik sa kanya si Qingliang Yixia. Hindi nakapaghanda si Lin Wenyao at nahuli siya ng ginang, na nagpahiya sa kanya. Labis na nagalit ang disfigure na si Lin Wenyao kaya tuwiran niyang iniutos na maging ang Chunshui Tower ay selyuhan. Kung wala ang kanyang utos, walang pinayagang mag-unblock nito. Biglang nagmistulang aso, lalaki o multo ang ginang, umiiyak at naghahanap ng iligtas. Sa isa pang kalye, si Ginang Shu ay gumugol ng buong gabi sa pangangalap ng pera kahapon, ngunit hindi siya makakolekta ng 2,000 tael ng pilak. Ang kanyang mga masasakit na salita ay parang umutot, na hindi man lang tumilamsik, at pakiramdam niya ay nawala na ang lahat sa mukha niya. Kaya nagtago ako sa gusali, hindi na lumabas, at uminom para lunurin ang aking kalungkutan. Nang marinig niya ang balita na parehong selyado ang Qingliang Yixia at Chunshui Tower, umiyak siya sa tuwa, tulad ni Fan Jin na nakapasa sa pagsusulit, tumawa ng malakas, nawala ng malay, at hindi na nagising. Kailangang ipagdalamhati na ang mga bagay ay hindi permanente. Matapos gawin ang lahat ng ito, tinipon niya ang kanyang mga hukbo at tumakbo patungo sa pintuang daan ng lungsod. Nang marinig ang mga sigaw mula sa likuran, alam ni Jingzi na hindi siya makakaalis ngayon nang hindi man lang lumingon. May ilang milya pa ang lalakarin mula sa Mang Mountain, at aabutin ng kahit 12-dosenang minuto ang paglalakad. At saka, sa kanilang apat, ang tanging alam sa martial arts ay si Fatty Ball. Gayunpaman, dahil sa kanyang bloated figure, hindi siya maaaring tumakbo ng masyadong mabilis, hindi katulad ng iba. Ang matangkad na kabayo ay lalong walang kapantay. Agad na sinuri ni Jingzi ang kasalukuyang sitwasyon at sinabi kay Fatty, mataba, mauna ka. Nang marinig ito, si Fatty Ball ay nalito sa una, at pagkatapos ay lumipat. Akala niya noong una, sa inaasal ng binatang punong nayon, sisigaw siya ng, mauna na ako, bumalik ka, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon pala ang malasakit sa kanya ng binatang punong nayon at gusto siyang iligtas kahit na ipagsapalaran niya ang sarili. Agad na tumulo ang mga luha sa emosyon. Kahit na ang batang pinuno ng nayon ay pakasalan ng Miss Chen na ito sa hinaharap, ipapakasal ko ang aking kapatid na babae sa kanya. Maging bata ka lang. Maaaring isakripisyo ng batang punong nayon ang kanyang sarili para sa akin, kaya bakit hindi magdusa ng isang maliit na pagkawala? Akala niya, hindi gumagalaw ni Fat Ball. Sinabi niya sa malalim na boses, Young Master, mauna ka na, kaya ko pang talunin ang ilang mataba. Sumulyap si Jingzi sa kanya at nag-aalalang sinabi, sa tingin mo ay ayaw kong umalis. Ngunit si Lin Wenyao ay halatang tumatakbo palapit sa akin at kay Miss Chen kung nalaman niyang wala tayo dito, tiyak na hahabulin niya tayo sakay ng kabayo. Paano tayo makakatakas? Pero wala kang kwenta, tumakas ka man, hindi ka niya hahabulin. Siya, halos mapiga. Napaluha ako at agad silang pinigilan. Nang makitang nakatulala pa rin si Fat Ball, galit na sinipa siya ni Jingzi. Ano pa ang hinihintay mo? Pagdating nila, walang makakatakas. Itatapon sila sa kulungan at wala nang magagawa kung hindi harapin ng iba. Bumalik ka at magsumbong ka agad sa panganay kong kapatid, at darating sila at ililigtas tayo pagdating ng panahon. Nakalimutan kong idagdag, siya nga pala, isama mo si Guiji, walang kwenta kayong dalawa. Hindi ako aalis. Napaiyak na sigaw ni Guiji pagkarinig nito. Naglingkod siya sa kanyang amo bilang isang bata at hindi umalis. Nang makatagpo siya ng panganib, tumakas siya. Ito ba ay isang bagay na gagawin ng isang tao? Bakit ka umiiyak? Bakit mo minumura ang binibini mo? Hindi mo ba maintindihan ang wika ng tao? Sa kritikal na sandali, si Jingzi ay walang simpatiya sa kanya at sinimulan siyang pagagalitan ng direkta. Guiji,
Makinig sa kanya. Palihim na hinayla ni Chen Mu si Jingzi, sinenyasan siyang itigil ang pag-aaway sa kanya, at pagkatapos ay hinikayat siya, pumunta ka para ilipat ang mga reinforcement, dito muna tayong dalawa, pasensya na wala silang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano sa atin. Ikaw kung mananatili ka, ang pagliligtas ng isa pang tao ay mas magiging mapanganib. Miss. Patuloy na sinabi ni Guiji, at direktang hinawakan ni Fatball ang kanyang braso, ginalaw ang kanyang mataba na katawan, at tumakbo pasulong na parang tangke. Sa maikling panahon, dumating na si Lin Wenyao at ang kanyang hukbo ng mga opisyal at sundalo sa harap ni Jingzi at iba pa. Guro, ang 2 taong iyon. Tanong ng payat, map-out lang ngunit nasugatan na ahente, na nakaturo sa meatball na tumatakbo sa unahan. Bitawan mo siya. Hindi man lang siya nilingan ni Lin Wenyao, ang kanyang kaluluwa ay kinuha na ni Chen Mo, at gusto lang niyang panatilihin ang 2 taong ito. Nang makita siyang nakatingin kay Chen Mo, si Jingzi ay nakatayo sa kanyang harapan ng mahinahon at nakangiting sinabi, "Excuse me, Master Lin. Alam niyang aalis kami at gumamit pa rin siya ng ganoong kalaking pormasayon para makita kami. Sobrang nahihiya ako. Napakakapal ng balat ng asong ito." Nagmura si Lin Wenyao sa kanyang puso at nagsabi, "Managinip. Bibigyan kita ng regalo. Nandito ako para arestuhin ka." "Arrest me? Bakit? Pinasabog mo ang aking ama hanggang sa mamatay, at tinatanong mo pa rin kung bakit." Pagkatapos makinig, paulit-ulit na winawagayway ni Lin Wenyao Jingzi ang kanyang mga kamay, "Master Lin, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Narinig ko na ang tungkol sa gutom, sakal, pagkalunod, pagbibigti, sakit, at kahit na lumulutang hanggang mamatay, ngunit wala akong narinig na sumabog." Pagkatapos ay minulat niya ang kanyang mga mata at tumingin. Tinanong ni Lin Wenyao, kung totoo, ilang masamang bagay ang dapat gawin bago hindi makayanan ng Diyos at pasabugan ito ng kulog. Napakamatuwid ng mahistrado, imposible ba? Kabanata 85 sa wakas ay ikinasal na ang magkasintahan. Kung ikaw man ang napatay sa pagsabog o hindi ay hindi mo desisyon. Malamig na bamantong hininga si Lin Wenyao. Ngumiti si Jingzi, sino ang may huling say? Oo. Sa pagtingin sa malisyosong ngiti ni Jingzi, biglang naalala ni Lin Wenyao na bago umalis ng bahay, maraming beses na siyang binalaan ng kanyang ina na si Huna ang sulat ng appointment ni Jingzhou ay hindi pa na ibabalik. Bago dumating, dapat kang maging maingat sa pagsasalita at paggawa ng mga bagay sa publiko. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang mga salita at sinabi, sino ang may huling say? Malalaman namin kapag ikaw ay inaresto at tinanong. Halika dito, take away. Oo, young master. Huwag mo akong hawakan. Biglang sumigaw si Chen Mo, lumapit kay Jingzi. Bagamat hindi mapigilan ni Chen Mo na makipagtalo kay Jingzi sa ilang kadahilanan, lahat ito ay mga panloob na salungatan at hindi dapat banggitin sa harap ng mga panlabas na salungatan. At subconsciously, itinuring na niya si Jingzi bilang kanyang tagapagtaguyod. Lumingon si Jingzi at nalaman na ang payat at masamang pulis ang nagtatangkang itulak si Chen Mo palayo sa pagkukunwari ng pag-escort sa kanila, ngunit naiwasan niya ito. Malamig na tumingin sa kanya, walang ekspresyong sinabi ni Jingzi, maaari tayong pumunta ng mag-isa, para hindi na natin abalahin ang opisyal na ito, at huwag nang idamay pa ang sugat. Namula ang mukha ng payat na ahente. Malamig siyang bamantong hininga at gusto siyang pagsabihan, ngunit sa hindi malamang dahilan, nang makilala niya ang mga mata ni Jingzi, bigla siyang nanlambot at tila may intensyong pumatay. Sa oras na ito, madaling araw na at ganap na bukas ang pintuan ng lungsod. Ang mga lansangan sa lungsod ay nagsimulang maging masikip, at parami ng parami ang pumapasok at umaalis sa lungsod. Tumigil silang lahat para manood habang pinapanood nila si Lin Wenyao na nakasakay sa kanyang kabayo pabalik mula sa labas ng lungsod mula sa malayo. Habang tumitingin si Lin Wenyao kay Jingzi, lalo siyang nagagalit. Gusto niyang igapos siya at dalhin sa lungsod para ikulong, ngunit sa pag-aakalang hindi pa siya mahahatulan, hinayaan niya lang silang pumasok ni Chen Mo na magkatabi. Matapos makapasok sa lungsod, ang mga karaniwang tao ay tumingin sa mga gwapong lalaki at magagandang babae na napapaligiran ng mga opisyal at sundalo, at nagsimulang magbigay ng mga payo. Kung tutusin, bihira talaga ang mga ganyang katugmang divine look. Hindi ba Mr. A. Kun iyon? Biglang may sumigaw sa crowd. Nang sumikat si Jingzi sa Chunshui Tower, hindi masyadong nakikita ng maraming tao ang kanyang hitsura, ngunit hindi ito nangangahulugan na walang nakakita sa kanya. At ang isang iskolar na nakakita ng kanyang mukha ay nagkataong nasa pintuan ng lungsod sa oras na ito, kaya siya ay napabulalas. Master Akun, alin? Mas maraming iskolar ang naging mausisa. Iyon ang isa. Sumunod sa direksyon ng daliri ng whistleblower, napatingin ng mga mambabasa at nakita nilang siya ang gwapong binata na katabi ang magandang babae. Ito ba si Mr. Akun? Ang gwapong binata. Tulad ng inaasahan sa isang taong makakasulat ng mga maislan at magagandang tula gaya ng spring water at blue sky. Tingnan mo ang magandang babae sa tabi niya, ibang-iba siya sa kanya. Hindi kaya siya ang kagandahan ng tula ni Chun Shui? Sa tingin ko, nakakainggit talaga na ang magkasintahan ay sa wakas ay ikakasal na. Isang grupo ng mga iskolar ang nakikipag-chat sa isa't isa, at nagkataon na 9 love sila kay Jingzi. At tainga ni Chen Mo. Magkaiba ang ekspresyon ng dalawa.
Si Jingzi ay mukhang masaya, ngunit si Chenmo ay mukhang nahihiya. Sino ang magandang kapareha sa kanya? Sino ang kanyang kagandahan? Sino pa nga ba ang kinasal sa wakas? Nakakainis tong mga chismoso scholar na ta. Nahihiyang nag-isip si Chenmo at bahagyang sumulyap, para lamang makita na si Jingzi ay naging mas masaya at namula ng mas nakinig siya. Ano ang ikinatuwa niya? Hindi kaya. Iyan talaga ang iniisip mo. Sa pag-iisip nito, tumibok ng gusto ang puso ni Chenmo na parang sa USA, ngunit nahihiya siyang magtanong, kaya tahimik lang siyang naglakad, nalilimutan ang problema ng pagiging escort. Sa oras na ito, bahagyang iniling ni Jingzi ang kanyang ulo at bamulong sa kanyang tainga, Miss Chen, ligtas na kami. Ha! Naramdaman ang mainit na hininga na napakalapit sa kanyang leeg, pakiramdam ni Chenmo ay nababaliw na siya. Pinipigilan ng kanyang kalmado, paano ito ligtas? Itinuro ni Jingzi ang mga iskolar na nag-uusap ng malakas sa magkabilang gilid ng kalye, at pagkatapos ay sinabi, kilala ako ng mga iskolar na ito, at tiyak na i-pressure nila si Lin Wenyao. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi ka na maglalakas loob na gumawa ng anuman sa amin. Hanggat ito ay tumagal hanggang gabi, ang aking panganay na kapatid na babae ay magpapadala ng isang tao upang iligtas tayo, at tiyak na makakalabas tayo. Matapos marinig ang kanyang sinabi, si Chenmo ay natahimik sandali at sinabing tahimik, ang dahilan kung bakit ka masaya ay hindi dahil doon. Nahihiya siyang sabihin ito, kaya naitanong na lang niya, dahil lang ba dito? Hindi man lang inisip ni Jingzi, ano pa ba ang mas masaya kaysa dito sa oras na ito? Hindi na nagsalita si Chen Moran. Siya ba si Mr. A. Kun? May biglang nagtanong sa crowd. Malinaw kong nakilala ang young master na ito sa Qingliang Yixia. Noong panahong iyon, sinasabing siya ang pamilya ng young master sa Qingliang Yixia. Ang pamilya ng young master sa Qingliang Yixia. Medyo nataranta rin ang lahat ng scholars. Oo, maaari akong magpatutuo. Sa oras na ito, isang tao ang tumayo mula sa karamihan. Kahapon, nakita ko si Mr. Lin sa labas ng Qingliang Yixia Gate para mangolekta ng commercial taxes, at si Mr. Akon ay nagkataong nandoon, at tinawag din siya ni Mr. Lin na Mr. Kun. Talaga, hindi ko matindaan ang buwis sa negosyo na 1,440 tael. Kanya, tama, napabuga ng hangin ang lahat. Totoo ba o hindi? Nandito na si Master A. Kun. Malalaman ng lahat kapag nagtanong ka. Pagkatapos ay may sumigaw kay Jingzi, pero Master A. Kun. Habang pinamumunuan ni Lin Wenyao ang isang grupo ng mga opisyal at sundalo sa lungsod, kasama ang mga iskolar, nanunood ang mga ordinaryong tao at mga tindera sa kalye, at isang malaking pulutong ang agad na nagtipon sa tarangkahan ng lungsod. Sa Chunshui Tower man noong gabing iyon o sa labas ng Qingliang Yixia Gate kahapon, walang kasing daming tao ngayon. Tumikim si Jingzi, lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha, iniyuko niya ang kanyang mga kamay sa lahat, at sinabing, ito si A. Kun. Ano sa tingin mo ang sinabi ko? It's A. Kun, right? Actually, dapat nahulaan mo na. Isang plaka para sa pagre-refresh. Tag-init. Sino pa ang may ganitong kaligrapya sa Yongzhou City? Napakaganda ng kaligrapya at tula ni Master A. Kun. Nagsulat ka ba? May nagtanong sa kanya ng confirmation. Tama iyan. Bahagyang ngumiti si Jingzi, kung may oras ako, gusto ko ring makipag-usap sa mga kapwa-iskolar sa Yongzhou City. Ito ang estilo ng ating henerasyon na gamitin ang ating mga lakas at iwasan ang ating mga kahinaan. Pagkasabi niya nito ay natuwa ang lahat. Komportable. Master Akon, mas mabuting pumili ng araw kaysa sa pagsikat ng araw. Bakit hindi tayo pumunta ngayon sa Qingyang Academy para makipag-usap? Anong kompetisyon? Mapagpakumbaba sa amin si Master Akon, bakit napakagalang mo? Hindi yun kompetisyon, malinaw na kompetisyon ito. Bigyan mo ako ng payo. Oo, mangyaring bigyan kami ng ilang payo ngayon. Ang kakayahang makipag-usap sa mga mahuhusay na talento ay isang bagay na minsan lang nakikita ng mga iskolar. Ngayong may pagkakataon na sila, paano nila ito pakakawalan? Matapos marinig ito, umiling si Jingzi na humihingi ng tawad. Talagang nabigo akong mamuhay sa kabaitan ng lahat. Natatakot akong hindi ko magawa ngayon. Oh, bakit? Nang makita ng lahat si Jingzi na nagsasalita, may mapait na ngiti sa kanyang mukha, at tiningnan niya si Lin Wenyao ng malabo, na para bang mayroon siyang hindi masabi. Dahil, ang aking kasintahang babae at ako ay escort sa gobyerno, at maaari tayong makulong. Habang sinasabi niya iyon, natural niyang hinawakan ang kamay ni Chenmo. Si Chenmo ay nagtatago sa likod at nakikinig kay Jingzi na nakikipag-usap sa iskolar. Iniisip pa rin niya kung paano niya masisira ang sitwasyon. Bigla niyang itinaas ang kamay niya nang hindi maipaliwanag, at medyo natarante siya. Binawi niya ang kanyang kamay, ngunit nabigo. Ang malaking kamay ni Jingzi ay mainit at malakas, na naging imposible para sa kanya na makalaya. She didn't try a second time, she just let him hold on like that, still comforting herself, he is so strong, what can I do? Kabanata 86 na masyadong maliit ang opisyal na posisyon. Fiancé, nasa kulungan. Ang lahat ay may magandang impresyon kay G. A. Kun,
At siya at ang magandang babae ay talagang ang mag-asawang nahulaan nila, na nakadagdag lamang sa pananibik at pananibik sa kagandahan ng mga ordinaryong tao. Ngunit ngayon ay may nakabasag sa kagandahang ito. Paano ko ito matitiis? Master Akon, bakit ganito? May ginawa ka ba? Bakit ka hinuli? Pinasabog niya ang aking ama hanggang sa mamatay. Sapat na ba ang dahilan na ito? Dumilat si Lin Wenyao at pinagmasdan ng karamihan. Kaninang madaling araw, kumalat sa lungsod ang balita na namatay si Lin Yuanqing sa isang pambobomba. Bagaman hindi nagdiriwang ang lahat, tiyak na hindi sila nabalisa. Ngunit ako ay napaka-curious, may kinalaman ba ang bagay na ito kay Mr. A. Kun? Kaya pinigilan niya si Lin Wenyao para malaman. Ang mga iskolar ay hindi ordinaryong tao. Marunong silang magsalita at magsulat. Kung makakita sila ng ilang dahilan upang ilantad ang mga ito, ang prefect na hindi pa nagkakaroon ng oras upang maging isang prefect ay hindi makakatagal. Sa harap ng kanilang mga pagdududa, napakaingat ni Lin Wenyao, sinala lang ngayon, kaya kailangan natin silang ibalik sa gobyerno para sa pag-verify. Pagkatapos marinig ito, sinabi ng lahat, hinihintay namin si Master A. Kun sa labas ng gobyerno nitong mga nakaraang araw. Jingjing nang marinig ito ni Zi, halos maiyak siya. Itong grupo ng mga taong kumakain ng melon ay sobrang masigasig at lagi akong na-touch. Paulit-ulit ng inisyon ni Lin Wenyao. Si Lin Tong at ang iba pa ay inaresto, at nang dumating ang sulat ng appointment, ang tatlo sa kanila ay hiniling na igiit sa korte na si Master Akon ang nagsabi sa kanila tungkol sa paraan ng paggawa ng quicklime ice, at makatuwirang maalis niya ito. Tungkol naman sa maliit na babae. Hehe, nag-iisip. Tulad nito, muling sinulyapan ni Lin Wenyao si Chen Mo at tumanggo sa lahat ng may kasiyahan, maaari kang magpasya para sa iyong sarili kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kung hindi ka mapalagay, pakinggan mo lang ito sa panahon ng interogasyon. Si Lin Wenyao ay tapat na nagsalita, at ang lahat ay walang alinlangan na siya ay naroon. Sinabi rin niya ang, mag-ingat, kay Jingzi, umatras ng ilang hakbang, at hinayaan ang kalye sa daan. Isang matagal nang nawawalang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lin Wenyao, at ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabing, umuwi na tayo. Igalang mo ang aking ama. Ang pananabik ay tumagal lamang ng wala pang 10 hakbang bago muling huminto si Lin Wenyao. Kanina lang hindi siya makalakad dahil nakaharang sa daan ng dumadagandong na mga Yungjo. Ngayon, bukas ang kalye, ngunit may 2 taong nakatayo sa gitna ng kalsada, at hindi siya makalakad. Hindi naman sa ayaw ko, hindi ko kaya. Isa sa 2 taong ito ay ang ginang ni Chun Shui-lu. Tila may mga bakas ng luha na kanina lang natuyo sa kanyang mukha, magulo ang buhok, casual ang pananamit, at punong-puno ng mga pagbabago sa buhay. Sa oras na ito, huminto siya sa harap ng kabayo ni Lin Wenyao, na may lungkot at kaunting galit sa mukha. Si Lin Wenyao ay sumulyap lamang sa kanya saglit, at sa kagalit na tumingin sa malayo, mayroon ng plano sa kanyang isipan, kapag natapos niya ang kanyang trabaho, hindi siya ang unang maglilibang sa matandang ginang na ito. Noong nandoon si Miss Warner noon, gusto niya itong salubungin sa likod ng pinto, ngunit tumanggi ang matandang ginang. Hindi man lang niya nakita si Miss Warner hanggang sa umalis ito. Hindi na siya nasisiyahan. Ngayong niloloko siya nito, hindi ba niya naisip na isa lang itong anak ng prefect? Oh, pagdating ng letter of appointment, gagawa ako ng aksyon sa iyo. Mapait na nag-isip si Lin Wenyao, ngunit may ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, anong uri ng hangin ang nagdala kay Mr. Chen dito? Nakatayo sa tabi ng matandang bastard ang isang matandang lalaki na nakasuot ng blue-gray na gown na may kulay abong balbas at buhok. Ang kanyang hitsura ay medyo katulad ni Chen Jianan, ang dating numero 1 talento sa Yungjo, at mayroon siyang matikas na hangin. Sa pagtingin sa kanyang mukha at sa pangalang tinatawag na Lin Wenyao, alam ni Jingzi kung sino yon. Ito ay ang ama ni Chen Jianan, sina Chen Guaozhong at Chen Dayuan. Si Chen Guaozhong ay isang opisyal sa Jingzhou sa kanyang mga unang taon. Umuwi siya sa kanyang katandaan at nagkaroon ng isang tiyak na prestihiyo sa Yungzhou City. Hindi ko lang alam kung paano siya naimbitahan ni Madam dito. Hindi kaya nag-aaway silang dalawa. Si Jingzi, na nagseselos, ay natulala kay Chen Mo at nagtanong, ang iyong pamilya ay itinuturing na isang malaking pamilya sa Jingzhou, tama ba? Hindi direktang sumagot si Chen Mo, ngunit tumangala sa kanya at bamulong, dapat mo ba akong trituhin? Tanggalin mo ang kamay mo. Ah! Mabilis na bumitaw si Jingzi at nakangiting sinabi, huwag kang masaktan, Miss Chen. Para lang sa pag-arte ang lahat. Sabi ni Chen Mo. Muli siyang tumahimik, walang bakas ng lungkot o saya sa mukha, na bumagay sa pangalan niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, isang mayamang pamilya. Dapat itong isaalang-alang. Dapat itong isaalang-alang. Saglit na natigilan si Jingzi. Naisip niya na mayaman man ito o marangal nang makita niya kung gaano siya kabukas palad. Ngayong narinig na niya ang malabong sagot nito, hindi niya maiwasang magduda sa sarili niyang paghuhusga. Pagkatapos ay nagtanong siya, maliban kay Chen, na isang opisyal sa Jingzhou noong mga unang taon niya. Nabalitaan ko na siya ay naging isang opisyal na ika-5 ranggo. Napakalakas niya. Si Miss Chen ay ipinanganak sa Jingzhou. Tiyak na narinig mo ito, tama. Nag-isip sandali si Chen Mo at umiling. Hindi.
Pagkatapos ay nakahinga siya ng maluwag, ang mga opisyal na bagay ay komplikado, at maraming opisyal na posisyon. Normal para kay Miss Chen na hindi pa narinig ang tungkol kay Mr. Chen. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling muli si Chen Mo pagkatapos marinig ito, hindi ito komplikado. Marami akong kakilala. Kung gayon bakit hindi mo kilala si Mr. Chen? Siguro. Itinagilad ni Chen Mo ang kanyang ulo at mahinahong sinabi, ang opisyal na posisyon ay napakaliit. Mr. Lin, matagal na kitang hindi nakikita. Mas maganda pa ang style mo kaysa dati. Ang mga taong pampanitikan ay mahirap kapag nagsasalita. Ang unang pangungusap ay hindi kailanman umabot sa punto, ngunit palaging naglalaro sa punto. Ngunit ang mga salitang ito ay masakit sa pandinig ni Lin Wenyao. Mas elegante kaysa dati. Si Lin Wenyao ngayon, hindi lang magulo ang damit, may dark circles din sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang pinakanakakairita ay kinamot siya ng madam sa labas ng bahay ni Qingliang Yixie kanina, at nawala na ang kanyang kaluwalhatian. Kung ito ay maaaring mga hulugan na ang kanyang estilo ay mas mahusay kaysa sa dati gaano kalala ang kanyang orihinal na imahe sa mga mata ni Chen Guojiong. Ngunit ngumiti pa rin siya at sinabing, "Salamat, Mr. Chen." Ang kanyang mukha ay muling naging seryoso, at sinabi niya sa malalim na boses, "Sa kasamaang palad, ang aking ama ay namatay kagabi at nagmamaneho sa kanluran. Kung si Mr. Chen ay walang mahalagang gawin, mangyaring magbigay daan. Ang aking pamangkin ay narito pa. Gusto kong umuwi upang magdalamhati." Oh, pumanaw si Maestrado Lin. Curious na tanong ni Chen Guojiong, napakabigla kaya hindi ko man lang narinig. Nakakalungkot talaga na nawalan si Yung Jo ng napakagandang opisyal. Pero kailangan pa ring magpahayag ng pakikiramay ng pamangkin na si Lin Xian. Matapos marinig ito, tumikim si Lin Wenyao sa kanyang puso. Kahit na hindi niya alam kung ano ang banayad na relasyon sa pagitan ng madam at Chen Guojiong, nahanap niya kaagad ito, na nangangahulugan na marami silang kinalaman sa isa't isa. Alam ni madam na patay na ang kanyang ama, kaya bakit hindi mo sabihin sa kanya? Ngayong nakikita ang kanyang pagkukunwari sa ibabaw at marahil ay lubos na kaligayahan sa loob, nakaramdam ng pagkasuklam si Lin Wenyao. Ngunit kailangan pa rin niyang ibigay sa kanya at sinabi sa malalim na boses, masyadong maalalahanin si Master Chen. Buhay ang tatay ko sa langit, at tiyak na magpapasalamat siya kay Mr. Chen. Pero hindi na talaga makapaghintay pa ang pamangkin ko. Sana lumayo na si Mr. Chen. Ang mga salita ay ibinigay, ngunit si Chen Guojiong ay nanatiling hindi gumagalaw at walang balak na gumalaw. Exceptor Chen, anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Lin Wenyao ay naging mas malamig at hindi na magalang gaya ng dati. Huwag kang mabalisa, mahal na pamangkin. Pumunta ako dito ngayon dahil sa totoo lang pinagkatiwalaan ako ng iba. Hinaplos ni Chen Guojiong ang kanyang kulay abong balbas at itinuro ang matandang bastard sa tabi niya at nagpatuloy, si Mrs. Zhang ay matandang kaibigan ko. Natagpuan ko ako sa madaling araw. Pakiusap tulungan mo ako, kailangan kong tumulong. Sabi ni Mrs. Zhang, tinatakan mo na ba ang kanyang Qingliang Yixie? Nabalitaan din ni Chen Guojiong kaninang umaga na ang Qingliang Yixie, na sikat sa pagtitinda ng popsicle sa lungsod, ay binili ng matandang ginang. Narinig ito ng mga taong nanunood sa paligid sa unang pagkakataon, at lahat sila ay nagpantang ang kanilang mga tainga at naghihintay sa susunod na mga salita. Oo, tinatakan ko ito. Oh, hindi ko alam kung bakit. Agad na sinabi ni Chen Guojiong pagkatapos itanong ang tanong na ito. Mabuting pamangkin, nakita kong natapos na ni Mrs. Zhang ang lahat ng procedure. Bakit hindi mo ako bigyan ng pabor at i-unblock ang tindahan? Kung normal lang, papayag talaga si Lin Wenyao. Pero hindi ngayon. Kung ito ay upang makakuha ng ilang reputasyon o upang turuan ang ginang ng isang leksyon. Hindi. Matatag na sinabi ni Lin Wenyao, ang bagay na ito ay hindi simple. Nahuli ko na rin ang dating young master ni Qingliang Yixie, si Akun, at plano kong ibalik siya sa gobyerno para sa interogasyon. Bago yun, bawal magbukas ng pinto si Qingliang Yixie. Akun. Bulong ni Chen Guojiong, tumingin sa likuran niya, nakita niya ang isang lalaki at isang babae na nakatayo sa likuran niya, mukhang magagandang babae. Gwapo at gwapo yung lalaki, dapat si A-kun. Narinig niya ang tungkol kay A-kun, na gumawa ng tulan ng bukal na tubig na nagpahanga sa kanya nang makita niya ito, at nawala ng mukha ang kanyang anak. Hindi niya gustong makita ang taong ito. Siya ay naaresto sa sandaling siya ay naaresto, ngunit kailangan pa rin niyang gawin ang ipinagagawa sa kanya ng ginang. Master Lin. Noong una ay inakala ni Chen Guojiong na ito ay isang salita lamang batay sa kanyang sariling reputasyon. Sinong mag-aakala na medyo nakakahiya ang pagtanggi ni Lin Wenyao sa harap ng maraming tao? Sa sobrang galit ko ay pinalitan ko pa ang pangalan ko. Noong opisyal ako sa Jingzhou noong mga unang taon, nakilala ko ang nanay mong si Wu, at ilang beses kong binisita ang pamilya Wu. Kung nandito ang lolo mo, tiyak na ibebenta niya ako ng pansit. Paanong naruroon si Lin at ang kanyang anak kung nasaan sila ngayon? Hindi ito maihihiwalay sa impluensya ng pamilyang Wu sa Jingzhou, kaya inilabas na lamang ni Chen Guojiong ang kanyang pagkakaibigan sa pamilyang Wu, hindi naniniwalang hindi natatakot si Lin Wenyao dito. Tamang-tama, pagkatapos marinig ito, si Lin Wenyao ay sumimangot at walang sinabi,
na parabang tinitimbang niya ang mga kalamangan at kahinaan. Nang makita ito ni Chen Guojiong, napangisi siya. Wu family. Matapos marinig ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Chen Mo at ngumiti kay Jingzi, napakaraming oras ka lang sa pakikipag-usap at walang saysay. Nang makita kong kakaunti lang ang sinabi ko, hiniling ko sa kanya na palayain na tayo. Nakangiting sabi ni Jingzi. Hindi naniwala si Zi at inilahad ang kanyang mga kamay bilang senyales na magsimula na siyang mag-perform. Sunod, tumingin si Chen Mo kay Chen Guojiong at nakangiting sinabi, bukod kay Chen Guojiong, ang batang babae ay taga Jingzhou din. Kakasabi mo lang na pamilya Wu sa Jingzhou, ngunit Wu Xianyong, pamilya Wu ni Lord Wu. Parehong taga Jingzhou sina Chen Guojiong at Lin Wenyao. Natigilan ako saglit, medyo hindi inaasahan. Mayroon ding isang tao sa pamilya ng maliit na batang babae na isang opisyal sa korte, at nagkataon na kilala niya si Mr. Wu. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoong relasyon si Mr. Lin kay Mr. Wu. Nagkataon lang. Ang sinabi ni Chen Mo ay tila isang maliit na pahayag, ngunit ito ay parang iba kina Chen Guojiong at Lin Wenyao. Si Wu Xianyong ay isa ng ikatlong ranggo na ministro ng Ministry ng Digmaan. Ang sinumang nakakakilala sa kanya ay natural na magkakaroon ng mataas na opisyal na posisyon sa kanyang pamilya. Oh, hindi ko akalain na ang babaeng ito ay miyembro din ng opisyal na pamilya ng Jingzhou. Siguro kung ano ito. Alam lang ni Chen Guojiong na inaresto ni Lin Wenyao si Jingzi, ngunit hindi niya alam na inaresto rin siya, kaya nagtanong siya. Kabanata 87 Ang isang malakas na dragon ay hindi nalulula sa isang lokal na ahas. Kaya kinuwento ni Chen Mo ang nangyari. Naisip ito ni Chen Guojiong at naramdaman niyang dapat siyang tumulong. Mula nang magbitiw at bumalik sa kanyang bayan, itinalaga ni Chen Guojiong ang kanyang sarili sa pagpapalawak ng kanyang network at pagbibigay daan para sa kanyang anak na si Chen Jianan. Ang pamilya ng babaeng nasa harap niya ay isang opisyal sa Jingzhou. Dahil kilala niya si Wu Xianyong, na mula sa ikatlong ranggo, ang kanyang opisyal na posisyon ay dapat na mataas. Nagkataong pumunta si Chen Jianan sa Jingzhou para kumuha ng eksaminasyon sa pasukan sa kolehiyo sa oras na ito, at tiyak na mananatili siya roon sa hinaharap, kaya dapat tulungan ang babaeng ito. Kung bumuo ka ng isang magandang relasyon, ito rin ay isang magandang bagay. Mr. Lin, sinabi rin ng babaeng ito na ang kanyang pamilya ay matandang kaibigan ng iyong lolo na si Mr. Wu. Kung walang lehitimong dahilan, mangyaring hilingin kay Mr. Lin na palayain din siya. Seryosong sabi ni Chen Guojiong. Kapag nahawa ang utak ng isang lalaki, bababa ang kanyang IQ. Lalo na't hindi mataas ang sariling IQ ni Lin Wenyao, direkta itong magiging negatibong numero kapag bumaba na. Opisyal ba ang pamilya mo sa Jingzhou? Ikaw ba ay isang matandang kaibigan ng aking lolo? Naniniwala akong multo ka. Kung ganoon nga, bakit hindi ka maglakas loob na ideklara ang iyong katayuan sa pamilya? May mali yata sa puso ko kaya hindi ako nag-dare. Bukod pa rito, ang munting babaeng ito, kapwa sa anyo at hitsura, ay isa sa pinakamahusay sa mundo na nakita niya nitong mga nakaraang taon. Kung maaari siyang sumubok ng bago, sulit ang lahat. Nasa likod niya rin ang suporta ng pamilyang Wu. Kung may mangyari na hindi inaasahan, may magpoprotekta sa kanya. Ano ang inaalala mo? Siguro pagkatapos makita kung gaano siya kalakas, ang maliit na babaeng ito ay magkukusa na yakapin siya, imposibleng sabihin. Sa isip-isip, tumanggi si Lin Wenyao, ang prinsipe ay lumabag sa batas at ang mga karaniwang tao ay nagkasala, pabayaan siya at ang aking lolo. Matandang kaibigan lang iyon, kahit na siya ay isang prinsesa, hindi ko pa rin siya papakawalan. Bago malaman ang bagay, lahat sila ay pinaghihinalaan at babawiin para sa investigasyon. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, bumalik ka. Kung may manggahas na pigilan sila, ibalik sila sa gobyerno. Oo. Sabay-sabay na tugon ng mga opisyal at sundalo. Nang makitang hindi nagbibiro si Lin Wenyao at walang balak na huminto habang papalapit sa kanya ang matangkad na kabayo, mabilis na hinayla ni Chen Guojiong ang ginang sa tabi. Nang makita ito ni Lin Wenyao, muli siyang ngumisi. Girl, huwag kang mag-alala, pumunta ka na lang sa gobyerno. Babantayan ko ang bagay na ito. Kung sino man ang manggahas na gumawa ng malpractice para sa personal na kapakanan, ako ang unang tatanggi. Matigas na sinabi ni Chen Guojiong para ipakita ang kanyang paggalang. Excuse me, wala si Mr. Chen. Akala niya ay pipigilan ni Lin Wenyao ang kanyang sarili pagkatapos na umalis kay Wu Xianyong, ngunit hindi inaasahan ni Chen Mo na magiging ganoon kalakas siya. Tungkol sa pagsisiwalat ng kanyang pagkakakilanlan, pinag-isipan niya ito, ngunit hindi ng ahas. Lalo na hinawakan ni Jingzi ang kamay niya at sinabing fiancé niya ito in public. Kung nalantad ang kanyang pagkakakilanlan, lahat ay mahihirapan, kaya hayaan mo na. Nang makita ang malungkot na mukha ni Chen Mo, nagbiro si Jingzi, ano ang punto? Hindi mo ba nakita na hindi man lang niya binigyan ng mukha si Chen Mo? Ito ay tinatawag na isang malakas na dragon ngunit hindi isang lokal na ahas. Talaga, kailangan ito. Gayunpaman, ang mga lokal na ahas na ito ay kailangang tretuhin ng mga lokal na ahas. Ang pinakamalaking lokal na ahas sa loob ng radius na 10 milya ay ang aking panganay na kapatid na babae at ang iba pa.
Tingnan natin kung ang lalaking ito na nagngangalang Lin ay nang ahas na pumunta sa Mang Mountain para mahuli tayo. Iginagalang ko siya sa pagiging lalaki. Nakangiting sabi ni Jingzi at pinalakas ang loob ni Chen Mo, ngunit hindi walang kwenta ang sinabi mo ngayon. Kahit papaano ay sinimulan na ni Mr. Chen na i-pressure siya. Sa dinami-dami ng tao, siguradong hindi maglalakas loob si Lin Wenyao na kumilos ng padalos-dalos laban sa atin sa maikling panahon. Tumango si Chen Mo at walang sinabi. Ang pamilya Lin ay nagtayo ng isang bulwagan ng pagluluksa, at ang buong bahay ay napuno ng kalungkutan. Pagkapasok ni Lin Wenyao sa bahay, hinayla siya ng kanyang mga katulong upang magpalit ng damit panluluksa, at pagkatapos ay pumasok ang kanyang ina na si Wu. Nasa 40 na si Wu. Bagamat may mga kulubot sa gilid ng kanyang mga mata, maganda pa rin ang kanyang ugali at nandoon pa rin ang kanyang alindog. Maaari itong hulaan na siya ay isa ring magandang ginang sa kanyang kabataan. Nakasuot ng puting damit para sa pagluluksa, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kaunting pagbabago sa buhay, ngunit walang bahid ng kalungkutan tumugma ito sa imahe ng kanyang pagpapaypay ng husto sa bangkay ni Lin Yuanqing. Ang kanyang ekspresyon ay determinado at siya ay mukhang napakahusay. Nang makita niya si Lin Wenyao na papasok sa silid, sumimangot siya at sinabing, "Anong ginagawa mo kaninang umaga? Arestuhin ko ang mga tao. Maghiganti sa aking ama." Pagkatapos ay maikling sinabi niya kay Wu ang nangyari. Isang beses. Matapos marinig ito, itinaas ni Mrs. Wu ang kanyang mga kilay, tumingin sa kanya at nagtanong, "Hindi ko nakikitang napakamatulungin mo sa mga ordinaryong panahon. Hindi naman ganoon ka-simple, tama? Hoy, mas kilala mo ang anak mo kaysa sa nanay mo." Ngumiti si Lin Wenyao, at pagkatapos ay nagsabi, "Kaya lang. Ang aking anak na lalaki ay umibig sa isang babae." Pagkatapos marinig ito, sinabi ni Mrs. Wu na may seryosong mukha, "Bagaman ang pamilya Lin ay hindi isang mayayamang pamilya, huwag kalimutan na ikaw ay apo ng pamilya Wu sa Jingzhou, at kailangan ng pahintulot ng iyong lolo para sa kasal. Humanap ka lang ng babaeng kapareha. Ang ibang mga babaeng nayon sa kabundukan ay maaaring gawin lamang ito para sa kasiyahan, ngunit huwag mong isipin ang pagpasok sa pamilyang Wu." Tumango si Lin Wenyao pagkarinig nito, "Ang itinuro sa akin ng nanay ko ay gusto lang ng bata. Paglaruan mo lang siya." Dahil alam niya ang ugali ng kanyang ina at sa takot na hindi siya sumang-ayon, hindi naglakas loob si Lin Wenyao na sabihin kay Chen Mo ang tungkol kay Wu Xianyong sa huli. Gayun din, noong si Chen Guaozhong ay isang opisyal sa Jingzhou sa kanyang mga unang taon, nagkaroon siya ng ilang pakikipagkaibigan sa iyong lolo. Gayunpaman, siya ay umatras sa korte sa loob ng maraming taon at nawala ang kanyang pundasyon. Maaaring lumampas pa ang iyong lolo, kaya huwag kang matakot sa kanya. Bahagyang ipinikit ni Wu ang kanyang mga mata at nangingibabaw na sinabi. Lalo pa ang isang hakbang, hindi ba? Dapat maging malapit tayo sa isa't isa. Pero hindi pa nangyayari ang usapin. Tandaan na maging mahinahon at huwag ipaalam sa mga tagalabas. Si Lin Wenyao ay mukhang nasa sabik pagkatapos marinig ito at madalas na tumango. Nga pala, huwag mong guluhin ang lolo mo sa stall na ito. Maaari mong harapin sina A-kun at Chun Shui-lu, ngunit kailangan mong maghintay hanggang sa mailabas ang sulat ng appointment. Maaari mong harapin ang mga ito sa anumang kadahilanan. Maaari din itong bigyang katwiran, at hindi ito mapipili ng iba. May mali. Hindi pa rin mapakali si Mrs. Wu at nagbabala, bagaman si Lin Yuanqing ay karapat-dapat na mamatay, kailangan mo pa rin gawin ang mga bagay sa eksena. Sa mga araw na ito, dapat kang manatili sa bahay upang magbigay galang. Huwag lumabas hanggang sa mailabas ang sulat ng appointment. Gawin natin ito. Matapos marinig ito, paulit-ulit na tumango si Lin Wenyao. Bago umalis, sa wakas ay sinabi ni Mrs. Wu, "Sa totoo lang, kung ang bagay na ito ay ginawa, ito ay maituturing na isang magandang bagay. Una, kapag ikaw ay unang naging prefect, hindi ka lang makakagawa ng pangalan para sa iyong sarili sa pamamagitan ng paggawa nito, kundi pati na rin ang pagtatatag ng iyong prestihiyo. Walang sinuman sa Yongzhou City ang maglalakas loob na suwayin ka sa hinaharap. At saka, kung makuha mo ang Qingliang Aixia na iyon, hayaan mo siyang magbigay ng daan para sa iyo, ano ang magiging kahirapan sa pagbabalik sa Jingzhou sa hinaharap." Lumaki si Wu sa Jingzhou. Kung si Lin Yuanqing ay hindi pinababa dahil sa pangmomolestya sa mga babae, paano siya makakarating sa maliit na lugar na ito? Nais din niya na si Lin Wenyao ay sumikat ng mabilis, makipagrelasyon, at pagkatapos ay bumalik sa Jingzhou. Nangako si Lin Wenyao, ngunit lumipad ang kanyang isip. Kabanata 88 Saan matutulog? Mabisa pa rin ang pressure na ginawa ng mga tao ng Yongzhou at Chen Guaozhong. Si Jingzi at Chen Mo ay ibinalik sa gobyerno, at hindi sila dinala sa bilangguan, ngunit ikinulong sa isang silid ng pakpak. Medyo maaliwalas din ang araw na ito. Hindi na muling nagpakita si Lin Wenyao. Nang oras na ng hapunan, may dumating para maghatid ng pagkain. Pagkatapos kumain at uminom, humiga siya sa kama at matulog sandali. Napaka-leisure noon. Matagal na natulog si Jingzi, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang dumilim na ang langit sa labas. Muli kong pinuntahan si Chen Mo at nakita kong pabalik-balik pa rin siya sa silid na may seryosong tingin. "Ms. Chen, hindi ka naman mawawala buong hapon ha?
Ms. Chen, tumigil ka, umiikot ang ulo ko. Ms. Chen, totoo, baka makatulog ka rin pagkatapos mag-ikot dito buong araw. Sa sandaling sinabi niya ito, huminto si Chen Mo at galit na tumitig sa kanya, saan ako matutulog? Natutulog ka. Sa sandaling ito, labis na naagrabyado si Chen Mo. Si Jingzi ay natulog sa kanya kagabi. Hindi siya nakapagpahinga ng maayos magdamag dahil may iniisip siya. Maaga siyang nagising kaninang umaga at pagod na siya. Gusto na rin niyang matulog, ngunit ang tanging higaan ay inuokupahan ng lalaking kaharap niya nang walang sabi-sabi. Ano kayang gagawin niya? Medyo napahiya si Jingzi sa sandaling ito, tumawa ng 2 beses, at sinabing, hindi mo ako masisisi dito, di ba? Kung gusto ni Miss Chen matulog, sabihin mo lang sa akin. Kung hindi mo sasabihin sa akin, paano kita makikilala? Gusto mong matulog. Hindi ko alam na gusto mong matulog, kaya bakit ko ibibigay sa iyo ang kama? Nakaramdam ng galit si Chen Mo. Kasalanan ba niya na kinuha niya ang kama? Nag-alinlangan pa si Chen Mo kung ang isang lalaking hindi marunong magmalasakit sa mga babae ay makakahanap ng mapapangasawa sa hinaharap. Okay, kasalanan ko ang lahat. Tumango si Jingzi at seryosong sinabi, pinapatawad na kita. Huminga, 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 huminga. Inulit ito ng ilang beses, sa wakas ay napatahimik ni Chen Mo ang kanyang hindi mapakali na mod. Nakatingin kay Jingzi, wala na siyang ganang sakalin siya hanggang mamatay. Sa una ay determinado siyang hindi na makipag-usap sa kanya, ngunit sa kanyang kalmado at kalmadong hitsura, hindi niya maiwasang magtaka, hindi ka ba talaga nag-aalala? Natatakot. Umupo si Jingzi mula sa kama, nagunat at nagsabi, ano ang dapat ipag-alala? Hindi ko alam kung anak si Lin o hindi, ngunit alam ko na dapat siyang kumilos ng anak sa mga tao ng Yungjo. Tumatagal ng hindi bababa sa 3 araw upang obserbahan ang pagiging anak ng mga magulang, kaya wala siyang oras upang pahirapan ang mga bagay para sa atin sa mga araw na ito. Sa katunayan, hindi mo na kailangang hintayin iyon. Sumilip si Jingzi sa bintana at nakitang dumidilim na ang langit. Siguro ang aking panganay na kapatid na babae at ang iba pa ay nakapasok na sa lungsod. Darating sila upang iligtas tayo sa maikling panahon. Ano ang dapat ipag-alala? Mukhang may tiwala ka sa kanya. Itinagilad ni Chen Mo ang kanyang ulo at tahimik na sinabi. Syempre naniniwala ako. Hindi mo ba narinig ang pangalan ng kapatid ko sa Jingzhou? Maaaring hindi nila sinasamantala ang pakikipaglaban sa mga opisyal at sundalo sa lungsod, ngunit palihim na papasok dito para iligtas kaming dalawa, sa kanya siguradong hindi mahirap. Napakasarap magkaroon ng ganoong kapatid na babae, hindi ba? Ang mga mata ni Chen Mo ay naging walang laman at nalilito habang may naiisip siya, ngunit hindi niya maitago ang inggit sa kanyang mga mata. Oo, mabuti yun. Tumugon siya ng hindi namamalayan, at maging siya ay natigilan pagkatapos sabihin ito, kailan niya talaga hinayaang si Luli ang gumanap bilang kapatid. Forget it, malapit na tayong umalis. Umiling si Jingzi at tumigil sa pag-iisip tungkol dito. Natigilan sandali si Chen Mo, pagkatapos ay tumingin sa nasisiyahang mukha ni Jingzi, at naramdaman na may hindi maganda. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, naniniwala ka talaga sa iyong kapatid na babae, at nagsusumikap ka para tulungan siyang kumita ng pera. Mapalad siyang magkaroon ng kapatid na tulad mo. Huwag seryosohin, huwag seryosohin. Si Jingzi ay mahinhin. Daan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling sinabi ni Chen Mo, gayunpaman, nararamdaman ko na ang iyong kapatid na babae ay hindi sinsero sa iyo gaya ng ikaw ay sa kanya. Ang isipan ni Jingzi ay puno ng mga katanungan, at hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Chen Mo sa biglaang pagsasabi nito. Ang maliit na batang babae ay nanirahan sa Jingzhou sa mahabang panahon, at sa palagay niya ay nakakita na siya ng iba't ibang talento at iskolar, ngunit wala ni isa sa kanila ang kasing talino at kaalaman gaya ng Young Master, at kasing talino ng Young Master. Hindi naman masama, katawa-tawa si Miss Chen. Hindi ko alam kung ano ang gusto niya. Ano ang gagawin, ngunit dahil sa matinding papuri ay medyo napahiya si Jingzi. Hindi ito papuri, nagsasabi lang ito ng totoo. Hindi tulad mo, hindi ako marunong magsinungaling. Lahat ito ay mga salita mula sa kaibuturan ng aking puso. Parang papuri sa kanya, pero bakit parang ang awkward? Bagaman malaki ang Angguo, 2 lang ang lugar kung saan umuunlad ang estilo ng panitikan, ang isa ay ang Jiangling at ang isa ay ang Jingzhou. Ngunit kung ikukumpara ang dalawa, si Jiangling ay mas matikas at hindi gaanong engrandi, at ang mga talento ay mas mahigpit, hindi katulad ni Jingzhou. Mga iskolar, hanggat mayroon silang tunay na talento at praktikal na kaalaman, magagawa nilang maglingkod sa korte ng imperial at magkaroon ng magandang kapalaran. Well, ano ang kinalaman nito sa akin ng kapatid ko? Napakamot ng ulo si Jingzi, mukhang nalilito. Kaya para sa isang mahuhusay na tao tulad ng Young Master, ang Jingzhou ang lugar kung saan ka dapat pumunta, at ang court ay ang yugto kung saan mo maipapakita ang iyong kakayahan. Gayunpaman, sinusubukan ng iyong panganay na kapatid ang lahat upang pigilan kang pumunta sa Jingzhou. Malinaw na ayaw niya sa iyong makakaya. Hindi ito ang sinabi ni Miss Chen. Nag-alala lang ang panganay kong kapatid na baka dehado ako kapag pumunta ako sa Jingzhou kung saan hindi ako pamilyar sa lugar at komplikado ang opisyal, kaya ayaw niya akong pumunta.
For some reason, narinig kong sabi ni Chen Mo. Masama ang pakiramdam ni Luli, at palagi siyang hindi komportable. Kung gayon hindi ka pa rin niya pinaniniwalaan. Sa katalinuhan mo, sino ang makakapagpahirap sa iyo? Kung hindi ka lalabas at gagawa ng pangalan para sa iyong sarili, kahit sa maliit na bayan na ito ng Yongzhou, mabubuli ka ng mga kontrabida tulad ni Lin Wenyao. Huwag kang magpigil. Nakakahiya ba? Nagalit si Chen Mo sa pag-iisip lamang na makulong sa lugar na ito ni Lin Wenyao. Sinong maglalakas loob na gawin ito sa kanya noon pa? Para bang naiintindihan niya ang kanyang mga hinaing, inaliw siya ni Jingzi at sinabing, huwag kang mag-alala, tiyak na hindi magiging mabuti ang kapalaran ni Lin. Kapag pumunta ako sa Jingzhou, gagawin kong maganda siya. Ano ang naisip ni Jingzi na kapag siya ay tumalikod sa kanyang panganay na kapatid na babae, ang punong ministro ay hindi maaaring hawakan ng isang babae ang isang prefect sa ikalimang baitang? Hindi sumagot si Chen Mo, iniisip sa kanyang isipan, si Lin Wenyao ay aalagaan ng hindi naghihintay na pumunta sila sa Jingzhou. Medyo mapurol ang atmosphere, kaya inibon ni Jingzi ang usapan at sinabing, gabi na, bakit wala pang dumating para maghatid ng pagkain? Gusto mo bang gisingin ko sila at maghatid ng pagkain sa iyo? Sa pagkakataong ito, biglang bumukas ang pinto. Buksan ito, at isang pamilyar na boses ang dumampi sa malamig na simoy ng hangin. Kabanata 89 na manahimik ka. Ang taong lumitaw sa pintuan ay si Luli. Ngayon, si Luli ay hindi na nagsusuot ng mahabang palda, ngunit binalik ang kanyang orihinal na itim na kasuotan, tinali ang kanyang mga braso at binti, sinsyang kanyang baywang at dibdib. Siya ay tumingin kabayanihan at lubos na may kakayahan. Nang makita niya ang taong paparating, masayang sinabi ni Jingzi, ate, nandito ka ba? Ano? Sumulyap si Luli sa kanilang dalawa, ang kanyang mga mata ay mas nakatitig sa mukha ni Chen Mo, at malamig na sinabi, naistorbo ba kita? Nagbibiro ang panganay na kapatid, ano ang silbi ng pag-istorbo sa atin? Kanina pa natin hinihintay na dumating ang panganay at iligtas tayo. Jing. Nakangiting sabi ni Z. Talaga, bakit hindi ko narinig? Nang makitang wala sa mood si Luli, mabilis na binago ni Jingzi ang paksa, kailan dumating ang panganay na kapatid na babae. Matagal na. Gaano katagal? Saka bakit hindi ka pumasok kanina? Kung pumasok ka ng mas maaga. Sa pagkakataong ito, tinitigan ni Luli si Chen Mo na may nagbabagang mga mata. Paano ko maririnig ang napakagandang usapan? Direktang tumugon si Chen Mo nang hindi nahiya o nahihiya. Hindi mo ba ako ipapakilala sa kapatid mo? Medyo natigilan si Jingzi nang makita niya ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Hindi siya nag-react hanggang sa marinig niya ang tanong ni Luli. Tinuro niya si Chen Mo at sinabing, ito si Miss Chen. Chen Mo, kay Kuya Chen. Ate. Oo, ate. Si Jingzi ay orihinal na nag-iisip na sabihin kay Luli ang totoo, ngunit pagkatapos niyang tanungin siya, pumayag siya. Haha, napakabuti mo. Ngayong nakilala mo ang isang magandang babae, nang ahas ka ng magsinungaling sa iyong kapatid. Bahagyang bamuka ang bibig ni Jingzi at unti-unting naging parisukat. Matalim ang mata ng panganay. Dapat ay napansin mo ang pagkakakilanlan ng batang babae na nakabalat kayo bilang isang lalaki noong huling pumunta ka sa bundok, tama ba? Haha, sa totoo lang, ang batang babae ay si Chen Mo. Wala pang dalawang hakbang si Chen Mo sa harap ni Luli at nakangiting sinabi. Miss Chen, hindi mo na ako kailangang tawaging panganay na kapatid. Hindi kami gaanong magkakilala, at hindi ko ito kayang bayaran. Tumanggi rin si Luli na madaig, tinitigan siya at malamig na sinabi. Ate, hindi na kailangang maging magalang. Dahil ikaw ang panganay niyang kapatid, nararapat na tawagin ko siyang panganay na kapatid. Itinuro ni Chen Mo si Jingzi at bahagyang ngumiti. Hindi outsider ang tingin ni Miss Chen sa kanyang sarili. Panganay na kapatid ang tawag sa akin ng kapatid ko, ano ang kinalaman nito sa iyo? Hindi ka isang tagalabas, kaya bakit mo iniisip ang iyong sarili bilang isang tagalabas? Hindi matanda si MS Chen, pero hindi payat ang balat. Hindi bata si Sister Lu, ngunit hindi siya malaking puso. Si Jingzi sa tabi niya ay unti-unting natigilan, na may tatlong tanong na umiikot sa kanyang ulo, sino ako, nasaan ako, at ano ang ginagawa ko? Nang makita silang dalawa na magkaharap sa katahimikan, tumikim si Jingzi ng 2 beses bago sinabing, Sister, Miss Chen, mayroon ba kayong hindi pagkakaunawaan? Hindi pagkakaunawaan. Ngumisi si Luli, lagi akong naging tapat at above board sa aking mga kilos, at sinasabi ko ang aking mga salita ng direkta, ngunit hindi tulad ng ilang mga tao na nagsasalita lamang ng masama sa mga tao sa kanilang likuran. Hindi mo kailangang punahin sina Sang at Wai. Inaamin ko ang sinabi ko, ngunit walang mali sa sinabi ko. May mahusay siyang talento, ngunit pinigilan mo siyang pumunta sa Jingzhou. Hindi ko alam kung anong uri ng kapayapaan ng isip ang mayroon ka. Si Chen Mo ay hindi mapagmataas, siya ay matatag at matuwid. Anong klaseng alalahanin ang mayroon ka? Ang aking kapatid ay hindi kailanman nagsalita sa akin. Ano ang iyong alalahanin, isang tagalabas? Kailangan mong mag-alala. Nako, kung masama ang pakikitungo mo sa kanya, hindi ko matiis. Naalala ko, umakyat ng bundok si Miss Chen dati.
Noong panahong iyon, minsan ko nang nasabi. Ako, ipapakasal ang kapatid ko sa kapatid ko. Ikaw yata yun 8. Nanatiling tahimik ng mahabang panahon. Ito ay itinuturing na isang pagkatalo. Ang kapaligiran ay napaka-deadlock, kasama si Jingzi na nakatayo sa tabi niya na parang patpat, na nahihiya sa gusto niya. Yan. Tumahimik ka. Pagkasabi pa lang ni Jingzi ng dalawang salita, naputol siya ng dalawang babae na sabay-sabay na nagsalita, na tila idinidirekta ang kanilang galit sa kanya. Galit na galit si Jingzi, sino ang pinukaw ng paggawa at pamamahala. Pero hindi niya magawang tumahimik, dahil nasa gobyerno pa sila, at kung matuklasan sila, mahirap tumakas. Nagdilim ang kanyang mukha, at sinabi niya sa malalim na tinig, kung gusto mong makipag-away, maghintay hanggang makabalik ka at magkaroon ng isang magandang awayan. Hinding-hindi kita titigilan. Pero anong oras na ngayon? Kapag dumating ang mga opisyal at sundalo mamaya, walang makakatakas. Sino ang gumawa ng away? Pagkatapos ng pagtuturo ni Z, maaaring nahiya si Chen Mo, nagpout at umuungol sa mahinang boses. Tinatimad akong makipagtalo. Malamig na bamantong hininga si Luli at ibinaling ang kanyang ulo sa gilid. Okay, hindi ikaw ang nag-iingay, ako ang nag-iingay, okay. Walang magawang sinabi ni Jingzi, gayunpaman, ang pangunahing prioridad ngayon ay ang pagtakas mula sa lungsod. Ang mga opisyal at sundalo sa prefecture ay iikot paminsan-minsan. Kung mag-aaksaya pa tayo ng kaunting oras dito, mas mapanganib ito. Tumango si Luli, ang mga opisyal at sundalo sa labas ay nawalan na ako ng malay. Natatakot ako na hindi ako magising sa isang quarter ng isang oras. Isang quarter ng isang oras. Medyo natahimik si Jingzi. Ito ay isang maliit na oras lamang. Kung hindi mo kami mabilis na ilayo, bakit ang ingay mo pa dito? Ngunit halatang hindi niya kayang mangatwiran si Luli sa oras na ito, kaya mabilis niyang sinabi, okay, lumabas tayo sa panahong ito. Titango na sana si Luli, ngunit biglang may naisip muli, at tumingin kay Chen Mo, Miss Chen gusto mo bang sumama sa akin? Itinaas ni Chen Mo ang kanyang ulo, at nang hindi man lang tumitingin sa kanya, hinawakan niya ang braso ni Jingzi at mahinahong sinabi, sasama ako sa kanya. Huminga ng malalim si Jingzi, lahat. Tumigil sa pagsasalita. Ang mga salitang ito ay lubos na kapaki-pakinabang. Nang matapos siyang magsalita, lumabas na si Luli nang hindi lumilingon. Nang makita ito, hiniling ni Jingzi kay Chen Mo na sundan siya sa labas. Pagsapit ng gabi, halos manhid ang mga binti ni Lin Wenyao matapos lumuhad maghapon. Sa mga oras na ito, maliban sa nagsasayaw na kandila sa silid, madilim at tahimik sa labas, at kahit isang utusan ay wala ring nakita. May tao ba dyan? Tumayo si Lin Wenyao at hinimas ang kanyang mga binti. Noon lamang gamaan ang pakiramdam ni Lin Wenyao at nagtanong ng malakas. Master, nandito na ako. Sa oras na ito, lumitaw sa harap ni Lin Wenyao ang isang payat na detective na nakasuot ng casual na damit. Ang payat na kapitan ay pagod sa pisikal at mental, at ang kanyang mukha ay mapatla, ngunit siya ay napakatalino at alam na ngayon ay hindi nangangahulugang oras upang magpahinga. Sa kapangyarihan ng pamilya Wu sa Jingzhou, hindi mahirap gawing susunod na prefect si Lin Wenyao. Ang katotohanan na si Lin Wenyao ay naglakas loob na pumunta sa digmaan at maglabas ng napakaraming opisyal at sundalo sa labas ng lungsod ngayon ay malinaw na nagpapatunay nito. Si Lin Tong ay ang maliit na tagasunod ni Lin Wenyao. Nakakulong na siya ngayon. Nagkataon na kulang si Lin Wenyao ng lakas tao sa paligid niya. Nagpa siya ang payat na ahente na samantalahin ang ginintoang pagkakataon. Dapat yakapin ng mahigpit ang mga hita ni Lin Wenyao na unti-unting kumakapal. Pakinggan ang kabanatang ito. Kabanata 71 babae. Bakit ka nandito? Medyo nagulat din si Lin Wenyao nang makita niya ang payat na pulis. Bumalik sa Young Master. Natakot ako na baka malungkot ang Young Master at hindi mapalagay, kaya naghintay ako sa labas ng pinto, naghihintay na ipadala siya ng Young Master. Ang payat na tiktik ay yumuko at yumuko, napakamagalang. Oo, napakahusay. Nang makita ito, paulit-ulit na tumanggaw si Lin Wenyao, at bamantong hininga, si Lin Tong ay nahuli ko dahil sa kanyang katangahan. Pakiramdam ko ay may mas kaunting tao sa paligid ko na magaling magsalita at handang gumawa ng mga bagay-bagay. Maganda kung maaari kang manatili dito. Okay, ngunit mayroon ka pa ring opisyal na posisyon. Nasa harap mo na ang pagkakataon. Kung hindi mo ito aagawin ngayon, kailan mo ito aagawin? Kung hindi dahil sa matinding pananakit ng sugat sa pandiya, tatalo na sana ang payat na pulis at sinabing, kung may magagawa ako para sa Young Master, magbitiw ka na lang sa posisyon. Ang tao. Nasa harap niya sa sandaling ito ang magiging parent officer ng Yongzhou, na kayang mag-ingat sa kanya at manatili sa kanyang tabi. Ang pagiging aso ay mas mabuti kaysa maging isang maliit na tagahuli sa gobyerno. Okay, kung yun ang kaso, pagkatapos ay maaari kang manatili sa akin mula ngayon. Tungkol kay Lin Tong, maging isang scapegoat. Malamig na ngumiti si Lin Wenyao, at ang payat na lalaki ay napakasaya na hindi niya maibuka ang kanyang bibig mula sa tainga hanggang sa tainga. Kung papatayin mo ang kapatid ko, papatayin kita. Gagawin ko ang aking makakaya para pagsilbihan ang Young Master.
Ngumiti si Lin Wenyao at tumango, lubos na nasisiyahan, ang buhay ng mayayaman ay napakasimple at nakakainip. Nang papatayin na niya ang isang aso, tumakas ang isa pang aso habang kinakawag ang buntot nito. Halika. Alam mo rin na kailangan kong manatili sa bahay upang magbayad ng anak sa aking ama nitong mga nakaraang araw at hindi ako makakalabas. Ang payat na tagahuli ay tumango na parang manok na tumutusok sa kanin, ang batang Panginoon ay napakamatulungin sa matandang Panginoon, na kilalang kilala sa lahat ng dako. Pagkarinig nito, ako ay nahihiya sa aking sarili. Si Lin Wenyao ay hindi nambobola sa kanyang pambabola, at nagpatuloy, ngunit kung ang mamamatay tao na pumatay sa aking ama ay maiiwan ng mag-isa at sila ay hahayaan na mamuhay ng masaya sa isang araw pa, ako ay magiging hindi komportable sa aking puso. Ni hindi ako nang ahas na makita ang aking ama sa aking panaginip, sa takot na siya ay sisihin ako para dito, ako ay natatakot. Dapat kang matakot, pagkatapos ng lahat, ikaw ang may ideya na pasabugan ang iyong ama. Ang payat na tiktik ay nag-iisip sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mukha ay napakaseryoso, at nakinig siyang mabuti ng hindi naaabala. Kaya, pumunta ka sa opisina ng gobyerno at dalhin mo muna ang maliit na babae dito. Gusto ko siyang tanungin mag-isa. Ang payat na tiktik ay natigilan saglit, pagkatapos ay ikinulong ang kanyang mga kamao at sinabi, ang young master ay nasa isang mahinang mood, ngunit siya ay naroon pa rin. Kahanga-hangang mag-isip tungkol sa pagtatrabaho. Haha, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Ikanaway ni Lin Wenyao ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, kaya kung tiisin ang ganitong uri ng pagsusumikap na mag-isa. Dapat kang kumilos ng mas malumanay kapag bumalik ka, upang hindi makagambala sa ibang tao. Si Agent Lin ay isang makaranasang tao, kaya natural niyang naiintindihan ang iniisip ni Lin Wenyao. Upang malaman ng mamamatay tao, siya ay inusisa ng magdamag. At nag-iisa niyang hinahanap ang magandang babaeng iyon. Haha, syempre maiintindihan mo. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito, young master, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang ipaalala sa young master na dapat mong bigyang pansin ang iyong kalusugan kapag ikaw ay nakikitungo sa napakaraming bagay araw-araw. Tinapik ni Lin Wenyao ang kanyang baywang at ngumiti ng walang sinasabi. Ang payat na pulis ay hindi nag-aksaya ng oras. Nagpaalam siya at binuksan ang pinto. Aalis na sana siya, biglang tumakbo ang isang opisyal at sundalo sa takot. Young master, hindi maganda. Tinaas ni Lin Wenyao ang kanyang kilay at gulat na sinabi, ano ang mali? Isang kunat. Ang babaeng iyon ay iniligtas ni Jia. Ang tapang mo. Ang lakas ng loob mong magnakaw ng isang tao sa yaman. Hinamplas ng malakas ni Lin Wenyao ang mesa at nagtanong, how dare they rob the yaman? Ang yaman ay isang mahalagang lugar na may mga opisyal at sundalo na nagbabantay dito. Bagamat walang laman sa gabi at tanging mga opisyal at sundalong naka-duty lang ang mananatili doon, hindi ito pwedeng pasukin ng mga ordinaryong tao. Matapos itanong ang tanong na ito, muling hinanap ni Lin Wenyao sa kanyang isipan. Mayroon pa bang ibang pamilya sa lungsod na napakalakas at may lakas ng loob na salakayin ang yaman sa gabi? Matapos mag-isip ng ilang sandali, wala pa rin siyang ideya. Nag-aalangan pa at hindi sumagot ang pulis na pumunta para tingnan ang report. Kumunot ang noo ni Lin Wenyao, at ang kanyang galit ay agad na umakyat. Ang payat na pulis ay marunong tumingin sa mga salita ng mga tao. Nang makita ang naiinip na tingin ni Lin Wenyao, direktang sinipa niya ang reporter, nagtatanong sa iyo si young master. Bingi ka ba? Bumalik sa young master, isa lang, tao. Naka-duty din ang reporting agent sa yaman ngayong gabi. Nailasutan niya ang yaman at ninakawan ang mga tao ng mag-isa. Wala siyang mukha at nahihiyang ibuka ang bibig. Mag-isa. Nagulat si Lin Wenyao matapos itong marinig. Babae pa rin. Ang tangtang yaman ay ninakawan ng isang babae, maglakas loob ka bang maniwala? Matapos marinig ito, nagalit at nabigla si Lin Wenyao. Palagi niyang nararamdaman na maaaring hindi ganoon kadali ang usaping ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagtanong siya, ano ang hitsura ng babaeng ito? Iniwan mo ba ang kanyang pangalan? Maaari ba siyang maging master ng 4 na sekta? Nasaktan ang mayamang negosyante. Si Lin Wenyao ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa malalaking pamilya o mga opisyal sa parehong antas, ngunit kung si Mr. A. Kun ay konektado sa 4 na pangunahing sekta, dapat niyang pag-isipang mabuti kung ito ay nararapat na masaktan siya. Hindi lamang ang 4 na sekta ay pinrotektahan ng korte ng imperial, ngunit ang mga tao sa loob ay napakahusay sa martial arts. Kung talagang nasaktan nila sila, magiging madali para sa kanila na kitilin ang kanilang sariling buhay sa isang espada. Higit sa lahat, ang Imperial Court ay pumikit lamang. Nakakatakot isipin, pero mas mabuting magtanong. Umiling ang reporter, hindi dapat ganoon. Ang mga master mula sa 4 na sekta ay nagsusuot ng mga partikular na uniforme kapag naglalakbay, ngunit nakasuot siya ng itim na damit. Hindi siya mukhang isang tao mula sa 4 na sekta, ngunit mas parang isang bandido. Mga tulisan. Bamulong ng ilang salita si Lin Wenyao, nagningning ang kanyang mga mata, at masayang sinabi, maaaring ang mga Mangshan bandido.
Bagaman mahirap pakitunguhan ang mga bandidong Mangshan, sila ay mas mahina kaysa sa mga tao mula sa apat na pangunahing sekta, at si Lin Wenyao ay natalo sila ng walang anumang pag-aalala. Ito, hindi ako sigurado. Nag-aalangan ang reporter. Pagod na si Lin Wenyao na makita ito at sinipa siya sa lupa. Para kayong mga talunan. Wala kayong silbi. Mas masahol pa kayo sa aso. Sinabi ng ahente ng pag-uulat. Sinabi ng payat na ahente. Walang pakialam si Lin Wenyao sa iniisip nila. Iniutos niya, pumunta ka at ihanda ang mga kabayo. Gusto kong makita kung anong uri ng babae ang maglakas loob na magligtas ng mga tao sa harap ng Young Master. Pero, Young Master, ito. Itinuro ng payat na ahente ang bulwagan ng pagluluksa at nag-aalangan na sinabi. Wala na akong pakialam dyan. Tatakas na ang mamamatay tao sa aking ama. Kung narito pa ako, ang kaluluwa ng aking ama sa langit ay hindi mapapanatag. Oo, Young Master. Sumunod, si Lin Wenyao, na nakasuot ng panluluksa, ay sumakay sa kanyang kabayo at tumayo sa kabayo. Kasama ang payat na pulis, tumakbo siya patungo sa gate ng lungsod. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.